Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 81 hanggang 86. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Alvin na ito ay isang ganap na baliw. Kahit na gusto kong imbitahan si Guildmaster Su para sa pagkain, maaaring hindi niya ako magawang pabor, ngunit direkta niyang hiniling kay Guildmaster Su na huwag isipin na makakuha ng libreng pagkain. May kakaibang ekspresyon si Travis Su habang itinaas niya ang kanyang mga tainga at nakikinig. Sa ganang kanya, si Alvin ay malalagay sa gulo. Sa hindi inaasahan. Anak, huwag kang mag-alala, kumain na ako. Maglaan ka ng oras at kumain, hihintayin kita. Ang mahinahong boses ni Marcus ay tumunog na naging sanhi ng pagkulog ni Travis. Ito. Paano ito naging posible? Kaagad, libu-libong katanungan ang namuo sa kanyang puso. Itong si Alvin, hindi ba't isa lang siyang disipulo ng Branch family? Bakit kaya magiging magalang sa kanya ang Guildmaster ng Nag-Allen City Alchemist Guild, ang nag-iisang grade 8 alchemist sa Nag-Allen City? Hindi niya moari. Ngunit nakagawa na siya ng desisyon sa kanyang puso. Ano man ang mangyari, talagang hindi niya sasaktan si Alvin. Pagkatapos kumain ni Alvin, sinimulan niyang gabayan si Marcus. Isang hapon ang lumipas, at ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Marcus ay hindi pa rin tumitigil. Napansin niya na ang 16 na taong gulang na kabataang ito ay higit na nakakaalam kaysa sa kanya, at ang kanyang pangunawa sa isang grade 7 alchemist ay nasa antas na mahirap para sa kanya na abutin. Kung hindi dahil sa kanyang pagiging kabataan, malamang na plano ni Marcus na direktang kunin siya bilang kanyang Panginoon. Bagamat isang hapon lang, nakinabang ng husto si Marcus. Kumbinsido siya na hanggat dumating pa siya dito ng ilang araw, ang threshold na matagal nang gumugulo sa kanya ay walang alinlangan na masisira, sapat na para maging maayos siyang maging grade 7 alchemist. Bago umalis, si Marcus ay may seryosong ekspresyon habang tinanong niya si Alvin, "Anak, anong grado ang iyong guro?" Sa kanyang opinyon, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng napakalawak na kaalaman si Alvin ay tiyak dahil sa mahusay na guro na mayroon siya. Bukod dito, ang gurong ito ay malayo sa pagiging isang taong maihahambing ng isang grade 7 alchemist sa hindi, kahit isang grade 6 alchemist, grade 5 alchemist, o kahit isang grade 4 alchemist, maaaring hindi nila kayang turuan ang gayong disipulo. Sa kanyang puso, isang nakakabaliw na hula ang lumitaw. Pero gusto pa rin niyang i-double check. Kahit na hindi ko alam kung anong grado ang aking guro. Mapalad akong nakita siyang nagpino ng isang tabletang panggamot. Noong panahong iyon, ang pilfire na kanyang nakondensed mula sa kanyang origin energy ay isang violet na apoy. Tama, nakapalibot sa violet na apoy, mayroong isang hibla ng pilak na nasa gilid na magkakaugnay, seryosong sabi ni Alvin, na para bang ito ay totoo. Violet Silver Pilfire. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Marcus. Minsan na siyang dumaan sa ilang mga sinaunang record sa Alchemist Guild ng County City. Nakalagay dito ang isang talaan ng iba't ibang grado ng isang alchemist sa Cloud Continent. Ang pilfire ng isang grade 3 alchemist ay kulay violet at ang paligid nito ay pinagdugtong ng tansong mga gilid. Tinawag itong Violet Copper Pilfire. Samantalang ang isang violet na pilfire kasama ang paligid nito na magkakaugnay sa mga pilak na gilid, iyon ay Violet Silver Pilfire. Ito ay ang pilfire ng isang grade 2 alchemist. Grade 2 Pilfire. Agad, naramdaman ni Marcus na parang babagsak na ang langit. Grade 2 alchemist. Anak, sigurado ka bang violet ang pilfire ng teacher mo? At may silver edge ang paligid. Ang dibdib ni Marcus ay tumataas at bumabagsak na parang bubuyog. Kahit na noong panahon na i-condensed niya ang pilfire niya noong bata pa siya at naging alchemist, hindi siya ganoon ka-excited. Siyempre sigurado ako. Oh, tama. Sinabi sa akin ng guro na nanggaling siya sa ilang ibang bansa, at nagkataong pumunta siya rito para mag-relax, at nagkataon na napansin niyang maganda ang likas kong talento, kaya kinuha niya ako bilang isang disipulo. Tila may naisip si Alvin habang nagsasalita siya. Banyagang lupain. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Marcus. Gaya ng inaasahan. Nahulaan na niya ito kanina, ngunit pagkatapos marinig ang sinabi ni Alvin, kinumpirma niya ang kanyang hinala.
Kumpiyansa siya na ang terminong mga dayuhang lupain, hindi banggitin si Alvin, maging ang Supreme Elders ng 3 dakilang angkan ng Nagalan City ay walang alam tungkol dito. Ang alam lang niyang dahilan ay nabasa niya ang ilang mga sinaunang tala sa Alchemist Guild. Ang kakayahang magsalita ni Alvin tungkol sa termino ay nagpatunay na hindi siya nagsisinungaling. Sa sandaling ito, naramdaman niyang namamanhid ang kanyang anit. Ang kabataang nakasuot ng violet na nakatayo sa harap ng kanyang mga mata ay tila naging walang katulad na marangal. Ang alagad ng isang grade 2 alchemist. Confident na siya ngayon. Kung ang bagay na ito ay ikakalat, kahit na ang kanyang kamahalan, ang emperador ng Crimson Sky Kingdom, ay malamang na kailangang gumawa ng paraan upang bumuo ng isang magandang relasyon sa kabataang ito. Isang alagad na nagustuhan ng isang grade 2 alchemist, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na magiging pambihira. Pinipigilan ng pananabik sa kanyang puso, bahagyang nabalisa si Marcus habang nagtanong, "Anak, nasaan ang iyong guro?" Siguro kung magkakaroon ako ng kapalaran na makilala siya. Ang aking guro ay pansamantalang wala. Hiniling niya sa akin na matigang makakuha ng karanasan sa aking sarili at sinabi na siya ay babalik upang bisitahin ako paminsan-minsan. Kung gusto mo siyang makilala, kapag siya ay dumating sa susunod, hihilingin ko sa kanya na makipagkita sa iyo. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Alvin. Salamat, maliit na kapatid. Si Marcus ay may ekspresyon na puno ng pananabik. Maging ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Alvin ay nagbago. Nagpatuloy si Alvin, maliit na bagay ito. Ang aking guro ay higit na nagmamahal sa akin. Sinabi niya na sa lahat ng mga disipulong kinuha niya sa buhay na ito, ang aking likas na talento ay ang pinakamahusay. Sinabi rin niya na ang iba pang senior brothers at senior sisters na nasa ibang bansa. Hindi man lang nila may kumpara sa isang daliri ko. Nung mga oras na yon, namumula pa yung mukha ko. Natigilan ang ekspresyon ni Marcus, ngunit lubos siyang sumang-ayon. Anong biro? Sa mga tuntunin ng likas na talento, ang isang 16 na taong gulang na grade 9 alchemist, kahit na sa buong mga dayuhang lupain, ay magiging isang pambihirang pag-iral. Marcus, gayunpaman, ay hindi napansin na sa sandaling ito, ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay bahagyang kumikibot. Parang pilit na pinipigilan niyang ngumiti. Little brother, I wonder if you are interested in joining our Alchemist Guild. I guarantee that once you join, you will sure get the best treatment. Sa hinaharap kahit ang kanyang kamahalan, ang Emperor ng Crimson Sky Kingdom, ay hindi maglalakas loob na huminga ng malakas sa harap mo, sabi ni Marcus kay Alvin, ang kanyang tono ay puno ng tukso. Mukhang hindi masama. Bahagyang bumulong si Alvin. Nagningning ang mga mata ni Marcus. Mukhang posible ito. Pero sabi ng teacher ko, hindi ko daw basta-basta masasabi sa iba ang tungkol sa kanya, at hindi ko magagamit ang identity niya para maging daan ang iba para sa akin. Gusto niyang ako ang mag-ukit ng sarili kong landas dahil doon lang ako magkakaroon ng mga kwalifikasyon para maging isang tunay na powerhouse. Napabuntong hininga si Alvin. Marami na akong nasabi sa iyo. Ito ay itinuturing na bilang paglabag sa utos ng aking guro. Geezer, mas mabuting huwag mong sabihin sa ibang kaluluwa ang sinabi ko sa iyo ngayon, o kung hindi, sasabihin ko sa aking guro na pinilit mo akong sabihin sa iyo ang lahat sa susunod na pagdating niya. Nang matapos siyang magsalita, ang mga mata ni Alvin ay naglabas ng bakas ng isang tusong ngiti. Whoosh! Ang mukha ni Marcus ay naging ganap na berde. Little brother. Don't. Please don't. Just take it as I never asked. Dahil sinabi ng iyong kagalang-galang na guro, dapat mong igalang at igalang ang kanyang mga turo, at mangyaring huwag mo akong idamay sa gulo. Bahagyang tinamaan ng gulat si Marcus. Malinaw na malinaw kay Marcus kung ano ang kinakatawan ng isang grade 2 alchemist. Bukod sa pagkakaroon ng napakahusay na medicinal refining skills, ang mga alchemist ay napakalakas din ng mga powerhouse ng martial Dao. Ang mga powerhouse na ito ay makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandaling ito, may namumuong takot sa kanyang puso. Dahil bago ang araw na ito, isang kaisipang minsang lumitaw sa kanyang isipan. Pagkatapos siyang tulungan ni Alvin na maging isang grade 7 alchemist, aalagaan niya si Alvin at aagawin mo Alvin kanyang Alchemist Guild points.
Ngunit nang tingnan niya ito ngayon, pakiramdam niya ay maswerte siya na natalo ng kanyang katwiran at konsensya ang nakakabaliw na kaisipang ito. O kung hindi, kapag may nangyari kay Alvin, gaano man niya linisin ang kanyang sarili, gamit ang mga mapagkukunan ng isang grade 2 alchemist, napakadali para sa kanyang guro na maunawaan ang mga bagay. Sa oras na iyon, naiisip niya kung ano ang magiging katapusan niya. Huwag kang mag-alala, kapatid, hindi ko talaga sasabihin sa ibang kaluluwa ang sinabi mo sa akin ngayon. At kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling ipaalam sa akin. Hanggat nasa aking kapangyarihan, tiyak na hindi ako tatanggi. Seryoso ang ekspresyon ni Marcus habang same time siyang nangako. Geezer, masyado kang magalang. Pero dahil masigasig ka, tapat ako, I really do require some materials lately. These materials are not available in Nagalan City. I wonder if you can help me get some. Isinulat ni Alvin ang lahat ng ito sa isang piraso ng papel bago ibigay kay Marcus. Ibinaba ni Marcus ang kanyang ulo at nagbasa. Isang kabuuan ng 5 mga materyales, 2 sa kung saan ay narinig niya, at ang mga ito ay parehong panggamot na materyales na napakabihirang at lubhang mahalaga. Wala siyang ideya tungkol sa iba pang 3 materyales. Kukunin ko ang mga materyales na ito ng mabilis hanggat maaari at ipapadala ko ang mga ito sa iyo sa sandaling matipon ang mga ito. Tiniyak ni Marcus kay Alvin sa seryosong paraan. Kung gayon ay magpapasalamat ako sa iyo ng maaga. Bahagyang ngumiti si Alvin habang ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat. Pagkaalis lamang ni Marcus ay nagkaroon ng malawak na ngiti si Alvin sa kanyang mukha. Lahat ng ginawa niya kanina ay mga hakbang na ginamit niya para protektahan ang sarili. Tulad ng para sa foreign lands at ang pale fire ng isang grade 2 alchemist, lahat ng mga ito ay nalaman niya mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Gamit ito upang takutin ang mga tao, walang sino man ang magdududa dito. Kung tutusin, imposibleng maging ang Supreme Elders ng 3 dakilang angkan ng Nagalan City na malaman ang mga bagay na ito, lalo pa ang isang branch family na disipulo ng Lysander clan ng Nagalan City. Nalaman lamang ito ni Marcus dahil bahagi siya ng Alchemist Guild. Ang pangunahing sangay ng Alchemist Guild ay nasa foreign lands. Sana makolekta ni Geezer ang 5 materyales na iyon sa lalong madaling panahon dahil doon ko lang maisusulat ang Blood Crescent inscription. Kahit na hindi ito kasing lakas ng Blood Explosion inscription sa spirit weapon ng He-Clan Supreme Elder ng Aqua Mist City, halos maihahambing ito. Ang mga mata ni Alvin ay kumikislap sa malamig na liwanag. Ang sining ng inscription ay malawak at malalim. Gayunpaman, ang isang master ng inscription ay naiiba kumpara sa mga alchemist at mga manggagawa ng armas. Ang huling 2 ay nangangailangan ng kanilang paglilinang upang makamit ang isang tiyak na antas bago makondense ang origin energy sa isang pale fire o isang weapon flame upang pinuhin ang mga medicinal pill o spirit weapons. Ang una ay mayroon lamang isang kinakailangan patungo sa espiritual na lakas. Hanggat ang inscription master ay may sapat na espiritual na lakas at nakuha ang mga materyales na kailangan, gaano man kakilakilabot ang inscription, magagawa niya itong isulat. Ang origin energy, sa mga mata ng mga master ng inscription, ay isang kasangkapan lamang upang isulat at i-activate ang mga inscription. Ang espiritual na lakas ay nagmula sa kaluluwa. Marahil ito ay dahil sa kanyang paglalakbay sa mundong ito, o marahil ito ay dahil siya ay sumanib sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Ang kaluluwa ni Alvin ay napakalakas. Sa pamamagitan ng pagtatansya, batay sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, halos makasigurado si Alvin na ang kanyang kasalukuyang espiritual na lakas ay sapat para ikumpara sa isang origin core martial artist. Ngunit sa kasamaang palad, sa Cloud Continent, tanging ang Martial Emperor stage powerhouses lang ang nakalaban gamit ang spiritual force. O kung hindi, sa kasalukuyang spiritual force ni Alvin, sapat na para madaling durugan ang sinumang martial artist sa ibaba ng origin core stage. Dahil mismo sa nakakagulat na espiritual na lakas ni Alvin na hanggat mayroon siyang sapat na materyales, maaari siyang mag-inscribe ng mga inscription na tanging isang origin core stage inscription master lang ang makakapagsulat. Katulad ng Blood Crescent inscription na binalak niyang isulat. Ang Blood Crescent inscription ay ang inscription na may pinakamalakas na kapangyarihan sa mga inscription na kasalukuyang kaya niyang isulat.
Magiging iba na ngayon na nakalusot ako sa core formation stage at nakabuo ng origin energy. Magagamit ko na ngayon ang origin energy para mag-inscribe, kaya hanggat nagagawa ng spiritual force ko ang mga kinakailangan ng inscription, madali ko itong maisulat. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, isang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin. 82. Sa isang malawak na patio, isang matandang lalaki ang nakatayo sa isang tabi, ang kanyang mukha ay malungkot. Lolo, ano ang problema? Isang binata na nakaputing damit ang lumabas sa kanyang silid. Nakakunot ang noo ng matanda habang dahan-daang sinabi, mukhang kamag-anak ang Alvin na iyon sa Guild Master ng Alchemist Guild, Marcus. Paano ito magiging posible? Isa siyang alagad ng branch family at isang disipulo na may ibang apelyido sa ganoong paraan. Paano siya magkakaroon ng relasyon sa Alchemist Guild? Patuloy na umiling si Jimmy, ayaw maniwala. Sa hindi malamang dahilan, nitong mga huling araw, hahanapin ni Marcus si Alvin tuwing tanghali araw-araw. Bahagyang natakot si Teodoro sa ilang sandali. Bagamat siya ang Grand Elder ng Lysander clan, sa harap ni Marcus, siya ay wala. Hindi binanggit na ang lakas ni Marcus ay higit sa kanya, batay lamang sa pagkakakilanlan ni Marcus bilang isang grade 8 alchemist. Kung gusto ni Marcus na harapin siya, hindi na niya kailangang gawin ito sa kanyang sarili. Isang salita lang mula kay Marcus ang magiging dahilan ng isang grupo ng mga tao na dumating para sa kanyang buhay, para lang patayin siya bilang pabor kay Marcus. Ito ay tiyak na impluwensya ng isang grade 8 alchemist. Lolo, pwede bang bibitawan na lang ng ganito ang puot sa aking pailay na daliri? Hindi ako nagbitiw. Malungkot ang ekspresyon ni Jimmy at bumibilis ang kanyang paghinga. Ching, maaari kang maging kalmado. Siguradong tutulungan ka ni Lolo na maghayganti. Ngayon, dahil magkamag-anak sina Marcus at Alvin, hindi ako direktang makisali, kaya kailangan kong humiling sa ibang tao na makitungo sa kanya. Nagpakita ng malamig na ngiti ang mukha ni Teodoro. Lolo, anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Jimmy. Pera ang nagpapaikot sa mundo. Nagsalubong ang mga kilay ni Teodoro. Lolo, ang ibig mong sabihin ay dapat tayong kumuha ng Ghastly Shadow. Nagningning ang mga mata ni Jimmy. Ghastly Shadow, ang nangungunang organisasyon ng mga assassin sa Crimson Sky Kingdom. Sila ay bumangon tulad ng isang bagyo 20 taon na ang nakalilipas at tumago sa kaharian. Hanggat tinanggap ni Ghastly Shadow ang assignment, 100% ang rate ng tagumpay. Siyempre, ito ay malapit na nauugnay sa mga patakaran ng Ghastly Shadow. Kung gusto ng isa na mag-post ng assignment sa Ghastly Shadow, kailangang magbayad ng deposito at matukoy ang target. Makalipas ang 3 araw, kailangan ng isa na muling kumpirmahin sa Ghastly Shadow upang makita kung handa si Ghastly Shadow na tanggapin ang assignment na ito. Kung ayaw nila, ibabalik ang deposito. Kung payag sila, dapat bayaran ang balanse. Tinanggap lang ni Ghastly Shadow ang mga assignment na pinagtitiwalaan nila. Kung tungkol kay Jimmy, ang Ghastly Shadow ay isang organisasyon na may mga kakilakilabot na assassin na ang pagpatay kay Alvin ay isang piraso ng cake. Sa kalaliman ng gabi, sa Lysander Clan Estate, isang matipunong figure ang sumikat. Hindi nagtagal, dumating ang figure sa isang liblib na lumang gusali sa Nag-Allen City at pumasok. Napakalawak ng bulwagan at may dim lighting. Sa likod ng counter, nakaupo doon ang isang binata na medyo mapatla ang mukha. Nang mapansin niyang gumagalaw, itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ng may malamig na tingin ang figurang dumating. Gusto kong mag-post ng assignment, Lysander Clan, Alvin. Ito ang deposito. Diretso ang figure. Nag-withdraw siya ng isang stack ng silver at hinampas ito sa counter, saka tumalikod at umalis. Lysander Clan, Alvin. Nagparehistro ang binata. Madaling araw. Nang ang unang liwanag ng umaga ay nagpapaliwanag sa lupa, lumabas si Alvin sa kanyang silid at nagunat. Ito ay isang bagong araw. Ha! Si Alvin ay umasa lamang nang mapansin ang 2 batang babae na masayang nag-uusap sa looban. Little Megan, napaaga ka dito. Na-miss mo ba ako? Nanliit ang mga mata ni Alvin, sakam na sinusukat ang mainit at malademonyong katawan ng batang babae.
Pinandilatan ni Megan si Alvin at galit na sinabi, "Hindi ako pumunta para hanapin ka, pumunta ako para sa nakababatang kapatid na si Kelly." Walang nagawa si Alvin. Habang kumakain siya ng kanyang almusal, itinaas niya ang kanyang mga tenga upang marinig kung ano ang pinag-uusapan ng dalawang batang babae. Sa huli, napagtanto niya na ang dalawang batang babae ay nag-uusap tungkol sa mga kagiliw-giliw na kwento mula sa kanilang pagkabata. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang almusal, lumabas si Alvin mag-isa at umalis sa Lysander Clan Estate. Si Marcus ay nagdala sa kanya ng magandang balita kahapon. Sa 5 bihirang materyales na kailangan ng Blood Crescent inscription, 2 ang darating sa Nagaland City sa loob ng susunod na 2 araw. Dahil dito, sinimulan niyang ihanda ang iba pang mga materyales. Ang pag-inscribe sa Blood Crescent inscription ay nangangailangan ng kabuoang 11 materyales. 6 sa kanila ay medyo ordinaryo. Pagdating sa malaking palengke ng Nagaland City, pumasok si Alvin sa tindahan ng gamot kung saan ipinagbili niya ang 6 Treasures Body Tempering Liquid. Sa 6 na materyales, 3 ay ordinaryong materyales na panggamot. Manager. Binati ni Alvin ang manager pagkapasok niya. Hindi nagtagal, sa ilalim ng naguguluhang tingin ni Alvin, dinala siya ng manager sa isang maliit na silid sa tindahan ng gamot. "Manager, ano yun?" Nagtanong si Alvin. "May gusto sa buhay mo." Panay ang tingin ng manager kay Alvin habang sinasabi niya ito sa prangka na paraan. "Ha!" Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin. Sa sandaling ito, nagkaroon pa nga ng maling akala si Alvin na nagbago ang disposisyon ng manager. Kung ang dating tagapamahala ay isang ganap na bastos na mga ngalakal, kung gayon ang kasalukuyang tagapamahala ay malabong naglabas ng isang pakiramdam ng hindi maarap. Mukhang tama ang hinala niya kanina, siguradong hindi simple ang manager ng tindahan ng gamot na ito. Ang Grand Elder ng Lysander Clan, si Teodoro, ay nag-post ng assignment sa Ghastly Shadow kagabi. "Ang target ay ikaw," diretsyong sabi ng manager. Nakapangangilabot na anino. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin. Narinig na niya ang assassin organization na ito na sikat sa buong Crimson Sky Kingdom. "Galing ka sa Ghastly Shadow." Biglang tumawa si Alvin. "Oo, sa araw, ako ang tagapamahala ng tindahan ng gamot na ito, ngunit sa gabi, ako ang namamahala sa Ghastly Shadow sa Nagaland City." Dahan daw ang tumango ang manager. "Manager, ang paggawa ng bagay na tulad nito, bet ko nalabag ito sa mga patakaran ng Ghastly Shadow, tama ba?" Bahagyang umikot ang tingin ni Alvin. Ang mga patakaran ay patay, ngunit ang mga tao ay nabubuhay. "Hindi ko nais na ang aking kasosyo sa negosyo ay mapatay dahil sa ilang mga tao. Nangangahulugan iyon na mawala ang aking daan patungo sa kayamanan ng walang dahilan." Napakaprangka ng manager. Sa ganang kanya, ang maliit na halaga ng pilak na ibinayad ni Teodoro para sa pagpatay ay hindi pa sapat para ituring na ekstrang pagbabago kumpara sa tubo na kanyang natamo mula sa 6 Treasures Body Tempering Liquid ni Alvin. Natural na alam niya kung paano pumili sa dalawa. Kung gayon ang ibig mong sabihin ngayon ay, tinatanggihan mo ang kanyang atas. Tanong ni Alvin. "Oo naman." Tumango ang manager. "Kung magpo-post ako ng assignment na nagta-target kay Teodoro ngayon, tatanggapin ba ng Ghastly Shadow?" Tanong muli ni Alvin. "Siyempre. Pera lang ang kinikilala ng Ghastly Shadow. Ngunit ang presyo ng Grand Elder ng Lysander Clan ay napakamahal," sagot ng manager. "Magkano?" 1,000,000 pilak. "Mahal kaya?" "Siyempre. Si Teodoro ay ang Grand Elder ng Lysander Clan kung tutuusin, isang pag-iral sa ika-8 antas ng Origin Core Stage. Kung gusto mo talagang i-post ang assignment na ito, dahil business partners tayo, maaari kitang bigyan ng 20% discount. 20% na diskwento. Kahit ganoon ay magiging 800,000. Talagang matako kayong mga Ghastly Shadow. Maaari kang magkaroon ng utang ng walang interes, at ibabawas ito sa tubo ng 6 Treasures Body Tempering Liquid. Kalimutan mo na to. 800,000 silver, I'd loath to part with 8. Ako na lang ang gagawa. Ikaw. Ano, nagdududa sa akin? Medyo. Paano ito, hindi ko kailangan ng Ghastly Shadow para patayin siya, ngunit tulungan mo ako sa isang maliit na bagay.
Matapos makuha ang kasunduan ng manager at may bilwing mga gamot na kailangan niya, umalis si Alvin sa tindahan ng gamot na nasisiyahan. 800,000 pilak. Para patayin si Teodoro. Para kay Alvin, talagang hindi ito katumbas ng halaga. Ngunit si Teodoro ay talagang nag-post ng isang assignment na patayin siya. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap na may bahid ng lamig. Matapos may bilwing mga natitirang materyales ay umuwi na siya. Tanghali ngayon, hindi dumating si Marquez. Itinuro na ni Alvin sa kanya ang lahat ng kaya niyang ituro. Ang natitira ay isang bagay na maaari lamang niyang asahan sa kanyang sarili upang maunawaan. Makalipas ang 3 araw, malalim na ang gabi, sa punto ng operasyon ng Ghastly Shadow sa Nagalan City. Tumingin si Teodoro sa binata sa likod ng counter habang nagtanong, kumusta ang kumpirmasyon ng assignment na naipost ko 3 araw na ang nakakaraan. Para sa pagpatay sa isang first-level core formation martial artist, 100,000 silver ay sapat na, tama ba? 100,000 silver. Customer, nagbibiro ka ba? Ang mga mata ng maputlang mukha ng binata ay kumikislap sa malamig na liwanag na magdudulot ng panginginig sa mga gulugad ng mga tao. Ano? Bumigat ang puso ni Teodoro at nagkaroon siya ng masamang premonition. Ayon sa impormasyong nakolekta ng aming Ghastly Shadow, itong si Alvin ay ang unang rango na Youth Genius sa Hidden Dragon List ng Nagalan City para sa taong ito. Sa puntong ito lamang ay mangangailangan ng bayad na hindi bababa sa 300,000 silver. Dahan daw ang sabi ng binata. 300,000 silver. Okay. Nagngangalit si Teodoro. Kahit masakit sa kanya, pumayag pa rin siya. Customer, hindi pa ako tapos. Kumunat ang noo ng binata. Ano pa ang sasabihin mo? Tanong ni Teodoro. Nagpatuloy ang binata, natuklasan din namin na si Alvin ay malapit sa Alchemist Guild's Guildmaster, si Marquez. Si Marquez ay isang miyembro ng Alchemist Guild, at ang pagpatay sa isang malapit sa kanya ay lubhang mapanganib para sa amin. Kaya, pagsasama-sama ng mga katotohanan sa itaas, ang presyo para sa ulo ng Alvin na ito ay 1,000,000 pilak. 1,000,000 pilak. Si Teodoro ay natulala. Kahit na nahulaan niya na ang assignment ay hindi magiging posible kapag binanggit ng binata si Marquez, hindi niya inaasahan na ang Ghastly Shadow ay magtatakda ng presyo sa 1,000,000 silver para sa ulo ni Alvin. Not to mention na wala siyang masyadong silver sa kanya, kahit ganoon kalaki ang nailabas niya, hindi siya papayag na gastusin iyon. Isang bata lamang sa unang antas ng core formation, kahit nakakaiba ang kanyang lakas, maihahambing lamang siya sa isang third level na core formation martial artist. Para sa kanya, ang pagpatay sa gayong bata ay kasing simple ng pagputol ng damo. Tumingin ang binata kay Teodoro habang nagtanong, customer, pwede ko bang itanong kung gusto mo pa bang i-post ang assignment na ito? Hindi, ibalik ang deposito sa akin. Mabilis na umiling si Teodoro. Anong biro? 1,000,000 pilak. Ang halaga ng pera na ito ay sapat na para mag-post pa ng assignment sa Ghastly Shadow para pumatay ng isang origin core martial artist. Pagkaalis ni Teodoro, isang medyo may edad na lalaki ang dahan-daang lumabas mula sa isang silid sa loob. Manager. Nagmamadaling yumuko ang binata sa medyo may edad na. Kung narito si Alvin, tiyak na makikilala niya sa isang sulyap na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ang mismong manager ng tindahan ng gamot. Nakikiusisa ako, paano niya papatayin itong si Teodoro? Ang nasa isip ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bakas ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Lysander Clan Estate. Lolo, paano ito? Nagmamadaling tanong ni Jimmy nang mapansin niyang bumalik na si Teodoro. Alam niya kung ano ang ginawa ni Teodoro, kaya hinihintay niya ang resulta. Kinansela ko ang assignment. Umiling si Teodoro. Ha? Napatulala si Jimmy. Lolo, bakit? Humph. Nanghingi talaga ang Ghastly Shadow na iyon ng 1,000,000 silver. Bumaba ang ekspresyon ni Teodoro. Ano? Pinapatay ang isang core formation kid sa halagang 1,000,000 silver. Nagsasagawa ba sila ng daylight robbery? Si Jimmy ay may ekspresyon ng hindi paniniwala. Natuklasan nila ang relasyon ni na Alvin at Marquez, kaya bahagyang natakot sila at humiling ng ganoong kataas na presyo. Ching!
Huwag kang mag-alala, kahit na hindi tatanggapin ni Ghastly Shadow ang assignment na ito, hindi pa rin papayagan ni Lolo na magpatuloy ang buhay ni Alvin. Tumingin si Teodoro kay Jimmy habang ginagarantiyahan niya ito. Salamat, Lolo, nasa sabik na sabi ni Jimmy. Kung hindi namatay si Alvin, hindi siya makakain o makatulog ng mapayapa. 83, Grade 8 Armas Craftsman. Sa isang tahimik na silid, nakaupo si Alvin na naka-cross-legged. Sa harap niya ay nakalatag ang isang kaldero at isang tumpok ng mga materyales. Bukod doon, may dalawang violet flexible swords na kasing manipis ng pakpak ng cicada. Ito ay tiyak na violet meteorite flexible swords. Purihin muna ang tatlong spirit sword. Kumislap ang tingin ni Alvin, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang dalawang violet meteorite flexible swords. Whoosh! Nasusunog gamit ang kanyang weapon flame, hindi nagtagal at naging likido ang dalawang violet meteorite flexible swords. Ang likidong nabuo ng violet meteorite. Kasunod nito, isa pang ilang uri ng metal na materyales ang natunaw ng weapon flame sa kamay ni Alvin. Ang kanilang mga dumi ay nakuha at sila ay naging mga puddles ng likido na tumalon sa hangin habang sila ay kumukulo. Sa ilalim ng kontrol ni Alvin, ang violet meteorite na likido at ang iba pang mga likido mula sa iba pang ilang mga metal na materyales ay pinagsama-sama. Sinabayan ng malalalim na paggalaw ni Alvin, ang pinagsamang likido ay tuluyang nahati sa tatlong bola. Sa wakas, nag-transform sila sa tatlong dark violet flexible swords. Ang tatlong nababaluktot na espada ay halos magkapareho sa violet meteorite flexible sword mula sa dati, na kasing manipis ng pakpak ng cicada. Tagumpay. Natapos si Alvin at ang tatlong nababaluktot na espada ay pumasok sa kanyang mga kamay. Hawak ang isa sa mga flexible sword, ang kanyang origin energy ay kumislap habang ang lakas ng apat na sinaunang mammoth ay bumuhos sa flexible sword. Om! Isang sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw. Hindi masama. Kung ikukumpara sa isang ordinaryong grade 9 spirit weapon, ang amplification ay higit sa 10% at ang lakas ay tumaas ng 5,000 o higit pa na maihahambing sa lakas ng kalahating sinaunang mammoth. Napangiti si Alvin bilang kasiyahan. Ang isang spirit weapon na pinino ng isang grade 9 weapons craftsman ay halos 10% lang ang may strength amplification. Ang isang grade 9 spirit weapon na maaaring magbigay ng 10% amplification ay itinuturing na pinakamataas na kalidad. Ang grade 9 spirit weapons na pinadalisay ni Alvin sa kanyang unang pagsubok ay halatang nalampasan ang pinakamataas na kalidad. Mula ngayon, Violet Myrtle Flexible Sword na ang itatawag ko sa'yo. Napangiti ang mga sulok ng bibig ni Alvin habang nakatitig sa maitim na violet na flexible na espada sa kanyang kamay. Kasunod nito, inilagay ni Alvin ang mga natitirang materyales upang magamit. Nagsimula siyang mag-inscribe ng mga inscription sa tatlong Violet Myrtle Flexible Swords. Sa kasalukuyan, narito ang lahat ng 5 materyales na hiniling niya kay Marquez. Dagdag pa sa mga materyales na binili ni Alvin sa kanyang sarili, nasa kanya ang lahat ng kailangan niya para isulat ang Blood Crescent inscription. 2 oras lang ang ginugol ni Alvin para pinuhin ang tatlong grade 9 spirit weapons. Ang pag-inscribe sa tatlong Blood Crescent inscriptions, gayunpaman, ay gumamit ng kalahati ng isang buong araw. Niwala na siyang oras para kumain ng tanghalian. Tapos na. Sa pagtingin sa pulang dugong kumikinang mula sa mga talam, nakahinga ng maluwag si Alvin. Ang tatlong Violet Myrtle Flexible Swords ay lahat ay may nakasulat na Blood Crescent inscriptions. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang pagkahapon na sumalakay sa kanyang katawan at isang antok na pakiramdam ang gumapang sa kanya. Pagkatapos hilingin kay Kelly na painitin ang pagkain at kainin, si Alvin ay nakatulog ng patay bago pa man madilim ang kalangitan, at siya ay nakatulog ng buo hanggang sa kinaumagahan. Pagkagising ay bahagyang nahihilo at nahihilo pa rin siya. Ang pagsulat ng mga inscription ay talagang nakakaubos ng espiritual na lakas. Tumawa ng mapait si Alvin. Ngunit nang makita niya ang kanyang mga gawa mula kahapon, naramdaman niyang sulit ang lahat. Sa tatlong Violet Myrtle Flexible Swords, isa ang itinago ni Alvin. Samantalang ang dalawa naman, binigay niya ang isa kay Kelly at ang isa sa kanyang ina.
Young Master, naramdaman ko na noong nilinang ko ang aking mga kasanayan sa espada gamit ang Violet Myrtle Flexible Sword, ang lakas nito ay tila tumaas ng malaki. Ito ba ay ang aking maling akala? Tumingin ang batang babae kay Alvin na may nagtatakang ekspresyon. Whoosh! Inilabas din ni Rosa ang espada. Espirituhang armas. Si Rosa ay may mas maraming karanasan kaysa sa batang babae, at hindi niya napigilan ang sarili na sumigaw sa mahinang boses, pagkatapos ay tumingin siya sa kabataang nasa gilid ng may mapurol na tingin. Alvin, ito ay... Nay, bukod sa pagiging grade 9 alchemist, isa na rin akong grade 9 weapons craftsman. Bahagyang ngumiti si Alvin habang sinabi niya, gayon din, sa Violet Myrtle Flexible Sword, isinulat ko ang Blood Crescent inscription. Kailangan mo lang kontrolin ang iyong origin energy at i-fuse ito sa inscription para ma-activate ito. Itong Blood Crescent inscription, kung magagamit mo ito ng hindi inaasahan, kahit na ang origin of survival ay magkakaroon lang ng isang maliit na pagkakataon. Inscription ng Blood Crescent. Magagawang pumatay ng isang origin core martial artist. Natigilan ng dalawang dilag, matagal bago tuluyang nanambalik ang kanilang katinoan. Young Master, napakagaling mo. Ang batang babae ay tumingin kay Alvin sa isang titig ng pagsamba na naging dahilan upang makaramdam ng tuwa si Alvin. Bahagyang natulala ang tingin ni Rosa at nanginig ang kanyang puso. Brother Feng, nakikita mo ba? Napaka-talented ng anak natin. Kahit na wala ang Duan Clan na maaasahan, hindi siya mas mababa sa mga kapantay niya sa Duan Clan. Isang matangkad at matipunong figure ang tila lumitaw sa harap ng mga mata ni Rosa. Ang figurang iyon ay ang lahat sa kanya noong unang panahon. Tama, Alvin, Kelly, nilaipat siya ni Stacy ilang araw na ang nakakaraan. Anong nangyari? Hindi ko na kayo nakikitang dalawa ni Stacy kanina. Nag-away ba kayong tatlo? Biglang tanong ni Rosa. Hindi ko alam. Nagkibit balikat si Alvin. May inosenteng ekspresyon siya. Noong araw na iyon, pagkatapos niyang aminin ang pagkatalo kay Jimmy sa clan martial meet, sinimulan siyang iwasan ni Stacy. Pagkatapos noon, paminsan-minsan ay nakasalubong niya si Stacy ng ilang beses, ngunit si Stacy ay may napaka hindi pamilyar na tingin kapag tumingin ito sa kanya, kahit na may bahid ng paghamak sa loob. Hindi niya inaasahan na lalayo talaga sa kanya si Stacy. Hindi ko rin alam. Bahagyang umiling si Kelly. Inner court. Sa isang malaking patio na napakalayo sa tahanan ni Alvin. Whoosh! Gumalaw ang espada ng dalaga sa kanyang katawan. Basang-basa siya sa pawis. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay may masakit na ekspresyon na bahagyang may halong panunuya sa sarili. Ito ay tiyak na Stacy. Sa nakalipas na yugto ng panahon, ang estado ng pag-iisip ni Stacy ay napuno ng pakiramdam ng pagkawala. Dahil nasaksihan niya ang kakilakilabot na lakas ni Alvin, nagsimula siyang magkaroon ng isang uri ng pagkahumaling na damdamin para sa kanya. Ngunit nang aminin ni Alvin ang pagkatalo sa clan martial meet at sunod-sunod na ibinigay ang kampyonato kay Jimmy, ang matayog na imahe ni Alvin sa kanyang puso ay gumuho. Dahil dito, nagsimula siyang hindi magustuhan kay Alvin at nilayon niyang iwasan ang kanyang distansya mula sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakagugulat na balita ang nagdulot sa kanya ng pakiramdam na para siyang nahulog sa hukay ng yelo. Sa pagtitipon ng kabataan ngayong taon, pinutol ni Alvin ang daliri ni Jimmy at sunod-sunod na tinalo ang mga nangungunang disipulo ng Dolan Clan at Lin Clan sa nakababatang henerasyon, at inilagay siya sa unang ranggo sa listahan ng nakatagong dragon. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding hiya sa kanyang puso. Ang kabataang kanyang minamaliit ay ginamit ang kanyang lakas at pinatunayan ang lahat. Siyempre, ang lahat ng ito, sa kanyang palagay, ay tila kinukutya ang kanyang pagiging short-sighted. Dahil dito ay wala siyang lakas ng loob na harapin si Alvin at diretsyong pumunta sa manager ng inner court para lumipat. Kung hindi ko lang siya nilayuan noong mga oras na iyon. Siguro. Ang puso ni Stacy ay napuno ng paghihirap. Sa kasamaang palad, sa mundong ito, walang mga kong, at walang panghihinayang na gamot na dapat inumin.
Kararating lang ni Alvin sa pintuan ni Megan nang marinig niya ang isang malakas na tawa na tumunog mula sa loob, puno ng kumpiyansa. Nagningning ang mga mata ni Alvin. Alam niyang tiyak na nakalusot ang matanda para maging grade 8 weapons craftsman. Habang naglalakad papasok ng may malalaking hakbang, sinabi ni Alvin, sa malakas na boses, "Congratulations, Lolo." Sa sandaling ito, lumabas na rin ang matanda sa kanyang silid, kumikinang ang mukha. Ang pagkakita kay Alvin ay parang nakikita sa kanya ang magiging asawa ng kanyang apo. "Bata, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, kahit pilit akong nahusutin para maging grade 8 weapons craftsman, hindi na magtatagal ang dati kong buhay." "Lolo, pwede ka na. Pamilya naman tayong lahat." Nakangiti si Alvin habang nagsasalita. Lumabas na si Megan sa kanyang silid nang marinig niya ang tunog ng pagtawa ng matanda. Nang marinig ang sinabi ni Alvin, bahagyang namula ang kanyang mukha habang galit na sinabi, "Pay! Sino ang kasama mong pamilya?" "Megan, ikaw na maliit na babae, kagabi ay patuloy mong pinag-uusapan ang batang ito Alvin, ngunit ngayon ay itinatanggi mo ito." "Okay, kailangan ni Lolo na pumunta sa Weapons Craftsman Guild. Si Alvin ay bisita ng mga lolo, at aking benefactor din, kaya kailangan mo siyang tretuhin ng mabuti," sabi ng matanda kay Megan bago umalis. "Lolo, ano ang sinasabi mo?" Si Megan, na nabili ng matanda, ay bahagyang napahiya at nagalit. "Little Megan, ano ang sinasabi mo tungkol sa akin? At saka, kailangan mong makinig sa iyong lolo at tretuhin ako ng mabuti." Malakas na naglakad si Alvin, diretsyong pumasok sa kanyang silid. "Ikaw. Pumasok ka talaga sa kwarto ko." Pinandilatan siya ng magagandang mata ni Megan habang galit na sinusundan siya. "So what if pumasok ako sa kwarto mo? I even want to sleep on your bed." Tumawa ng mahina si Alvin habang direktang bumagsak sa kama ni Megan. "Ikaw." Sumiklab si Megan at iaabot na sana ang kanyang kamay at hilahin si Alvin pataas. Ngunit paano maihahambing ang kanyang lakas sa kay Alvin? Diretso siyang hinailan ni Alvin sa kanyang yakap at pareho silang nahulog sa kama. "Little Megan, putulin mo na." Sinubukan pa rin ni Megan na magpumiglas ngunit hindi niya nagawang makawala kay Alvin. Ang kanyang pares ng malinaw na mga mata ay may luha sa loob habang sinasabi niya, "Bully. Sige, titigil na ako sa pang-aasar sayo." Nang makita ito, lumambot ang puso ni Alvin at binitawan niya si Megan. "Isa kang bastos." Galit na sabi ni Megan. "Hindi mo ba alam ang tungkol dito noon pa man?" Tumawa si Alvin. "Humph! Mabahong bastos. Pero, salamat sa pagtulong mo sa lolo ko." Nang matapos siyang magsalita, ang boses ni Megan ay hindi naiiba sa tunog ng lamok. "Ano ang dapat pasalamatan? Asawa ko ka, at lolo ko ang lolo mo," matapang na sabi ni Alvin. "Tama, Little Megan, sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyo. Nasaan ang iyong mga magulang?" Biglang tanong ni Alvin. "Mga magulang?" Huminga ng malalim si Megan. "Naranasan nila ang isang aksidente bago ako sapat na gulang upang maunawaan ang anumang bagay at sila ay namatay." Nalaman ni Alvin ang tungkol sa mga magulang ni Megan mula sa kanya. Lumalabas na maraming taon na ang nakalilipas, ang Lysander clan ay minsang nakatagpo ng isang kalamidad. Sa panahong iyon, maraming tao ang namatay, at kabilang sa kanila ang mga magulang ni Megan. Bagamat nakaganti ang Lysander clan sa bandang huli, imposibleng makabalik mo awing mga patay. "Namiss ko talaga ang tatay ko, namiss ko talaga ang nanay ko. Ayon kay Lolo, mahal na mahal nila ako." Nagsimulang manginig ang maselang katawan ni Megan habang tumutulo ang mga luha mula sa kanya na parang ulan. "Little Megan, lumipas na. Huwag kang magalit." Iniabot ni Alvin ang kanyang kamay at hinaila si Megan sa isang yakap habang inaalo siya nito. Sa huli, marahil dahil sa sobrang pagod sa pag-iyak, diretsyong nakatulog si Megan sa yakap ni Alvin. Hindi ko inaasahan na ang batang babae na ito ay magkakaroon ng ganoong nakaraan. Tinitigan ni Alvin ang napakagandang pisngi ni Megan habang nagbubuntong hininga sa kanyang puso.
Sa sandaling ito, bagamat isang kagandahan ang nasa kanyang yakap, wala siyang ibang iniisip. Lahat ng mayroon siya ay awa. Masamang tao, ang alam mo lang ay bully ako, ang alam mo lang ay bully ako. Biglang, iniunat ni Megan ang kanyang kamao at sinimulang hampasin si Alvin sa marahas na pagkabalisa habang nagsasalita siya. Sa simula, inakala ni Alvin na nagising si Megan, ngunit nang tingnan niyang mabuti, napagtanto niyang si Megan ay natutulog na nagsasalita. Alvin, isa kang malaking bastos, bawal kang tumingin kay Shaolan. Kung magpapatuloy ka, huhukayin ko ang iyong mga mata. Tila nananaginip si Megan at ilang sandali na bumuulong sa sarili bago tuluyang nakabawi sa kalmadong kalagayan. Shaolan or Leia. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Anong uri ng panaginip mayroon itong Little Megan? Makalipas ang halos isang oras, nagising si Megan. Ikaw. Ngayon lang niya napagtanto na nakatulog pala siya sa yakap ni Alvin. Namula siya agad. Little Megan, hindi ko akalain na magiging ugali mo ang magsalita sa iyong pagtulog. Pero kailan ako tumingin kay Shaolan? Gusto mo talagang dukitin ang mga mata ko, masyadong walang awa. Si Alvin ay mukhang may matagal na takot. A84, Crystal Wall Inscription. Narinig mo lahat. Ang malaanghel na mukha ni Megan ay kasing pula ng mansanas. Ang kamay ni Alvin ay dahan-daang hinaplos ang magandang buhok ng dalaga habang sinasabi niya, sa malumanay na boses, Little Megan, aalagaan kita ng mabuti sa hinaharap. Kung maglakas loob kang bully ako sa hinaharap, puputulan ko ito. Pinandilatan ni Megan si Alvin, sa pag-aakalang pinutol niya ang nakababatang kapatid ni Alvin. Kanino mo natutunan yan? Mapatla ang mukha ni Alvin. Hindi ito biro. Natatakot. Kampante namang tumawa si Megan. Bakit para akong tupa na pumasok sa yungib ng tigre? Tumawa ng mapait si Alvin. Sa pagtingin sa pares ng magagandang mata ni Megan at naramdaman ang init ng kanyang katawan, nagsimulang mag-apoy ang ibabang bahagi ni Alvin. Nang may gagawin pa sana siya. Megan, umalis na ba si Alvin? Boses ng matanda mula sa labas. Nang makita ng matanda ang binata at dalaga na lumabas ng silid, kakaiba ang ekspresyon niya. Lolo, walang nangyari sa atin. Gulat na paliwanag ni Megan. Tama, wala naman. Lolo, alis muna ako. Si Alvin ay parang isang bata na nahuling nagnanakaw ng candy, nagmamadaling tumakas. Habang umalis siya sa tahanan ni Megan, natuwa si Alvin. Pagkatapos ng mga kaganapan ngayon, ganap na kitang-kita ang relasyon nila ni Megan. At the same time, wala siyang choice kundi maging alerto. Kung tutuusin, mayroon pa ring naghihintay ng pagkakataong kitilin ang kanyang buhay. Siguro oras na para alagaan ito, bulong ni Alvin sa sarili. Pagkatapos ay direktang umalis siya sa Lysander Clan Estate at pumasok sa loob ng Misty Forest ng mag-isa upang manghuli ng mabangis na hayop. Sa mga susunod na araw, sabay-sabay siyang umalis sa Lysander Clan Estate. Talagang mapanatili niya ang kanyang pagkakapantay-pantay. Sa loob ng Misty Forest, pagkatapos pumatay ng isang mabangis na hayop, kumislap ang mga mata ni Alvin. Ngunit ang hindi nagkulang sa kanya ay pasensya. Malalim sa gabi. Sa isang malawak na patio, binati ni Jimmy ang matandang kababalik lang. Lolo, ang Alvin na iyon ay patuloy na nagpupunta sa Misty Forest ng mag-isa sa loob ng ilang araw. Mayroon bang anumang resulta mula sa iyong mga lihim na obserbasyon nitong mga nakaraang araw? Noong una ay nag-aalala ako na si Marcus ay susundan at protektahan siya, ngunit napansin ko na kapag si Alvin ay pumunta sa Mamba na kagubatan, si Marcus ay palaging nananatili sa Alchemist Guild at hindi lumalabas. Mula noong nakaraan, tila pinutol niya ang lahat ng relasyon kay Alvin. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Teodoro. Bahagya siyang nataranta. Siguro hindi sila nagkaroon ng anumang relasyon sa lahat ng panahon, at kami lang ang nag-o-overthink sa mga bagay-bagay, sabi ni Jimmy. Siguro. Tumango si Teodoro.
Kinabukasan, madaling araw. Tagumpay. Sa pagtingin sa limang sinaunang mammoth na silhouette na lumutang sa itaas niya, may ngiti si Alvin sa kanyang mukha. Pagkatapos ng mga araw ng pagsisikap, sa wakas ay nakumpleto na niya ang tempering ng kanyang fleshly body para sa unang antas ng core formation stage, na nagpapahintulot sa kanyang fleshly body na tumaas ng lakas ng isang sinaunang mammoth. Ngayon ay kumpiyansa siya na kahit na lumaban siya sa isang martial artist sa ikatlong antas ng core formation stage, kaya niyang duminahin ang kanyang kalaban. Pagkatapos mag-almusal, muling lumabas si Alvin ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, nang pumasok siya sa Misty Forest, nagsimula siyang pumasok ng mas malalim pa sa loob ng inner area, dahil ang mga mabangis na hayop sa labas ng inner area ay hindi nagawang magdulot ng pananakot at pagdiin sa kanya sa kanyang kasalukuyang lakas. Pagkaraan ng maikling sandali, nabangga ni Alvin ang isang mabangis na hayop na may mabangis na anyo. Tumutubo sa katawan nito ang mga spike na parang tumor, at mayroon itong pares ng mga mata na kumikislap na may berdeng ilaw. Ito ay mukhang medyo katulad ng isang lobo ngunit ganap na mas malaki sa isang buong sukat. Aruo! Ang mabangis na hayop ay nagpaungol at sumugod kay Alvin. Agad, sa itaas ng mabangis na hayop, lumitaw ang apat na sinaunang mammoth silhouette. Sa madaling salita, ang lakas ng mabangis na hayop na ito ay maihahambing sa isang martial artist sa ikatlong antas ng core formation stage. Ngunit ang mga mabangis na hayop ay likas na kayang kontrolin ang kanilang lakas at maaari pang ang ituring na umabot sa sukdulan ng pagiging perpekto. Nahigitin pa ng lakas nito ang isang ordinaryong martial artist na nasa ikatlong antas ng core formation stage. Dalhin mo. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang ng maliwanag. Hindi man lang niya binalak na gamitin ang kanyang Violet Myrtle Flexible Sword. Spirit Serpent Movement Technique. Ang buong katawan ni Alvin ay kumikislap, ang kanyang bilis ay higit pa kaysa sa mabangis na halimaw na sumusugod sa kanya. Sumabog siya sa kanyang buong lakas ng limang sinaunang mammoth. Nakakulaps na kamao. Ibinabalik ang kanyang katawan na parang mabigat na busog, iniunat ni Alvin ang kanyang kamao, diretsyong binasag ang ulo ng mabangis na hayop at pinasabog ito sa paglipad. Bang! Ang napakalaking katawan ng mabangis na hayop ay nagdulot ng dumi sa hangin nang tumama ito sa lupa. Kasiya siya. Huminga ng malalim na damdamin, mabilis na naglakad si Alvin patungo sa mabangis na hayop. Ang mga mag-aaral ng mabangis na hayop na kumikislap ng berdeng ilaw ay may bakas ng takot na lumipas habang dahan-dahan itong tumayo at umungol kay Alvin bago tumalikod at tumakas. Sandaling natigilan si Alvin bago siya nakapag-react. Gusto mong tumakas? Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay napangiti habang nanginginig ang kanyang katawan. Spirit Serpent Movement Technique. Ang bilis ni Alvin ay higit na nakahihigit sa mabangis na hayop kaya naabutan niya ito sa isang kisap mata. Aru! Alam siguro nitong hindi ito makakatakas ngayon. Habang naglalabas ng mabangis na liwanag ang mga mata ng mabangis na hayop, desperadong sumugod ito kay Alvin. Sa pagkakataong ito, sinamantala ni Alvin ang pagkakataon, at binasag ang bungo ng mabangis na hayop sa pamamagitan ng ilang suntok. Nagtataka ako kung anong uri ng mabangis na hayop ito. Ang balahibo at balat nito ay mabibili ng kaunting pera, bulong ni Alvin sa sarili. Iyan ay isang spike wolf. Ang pinagsamang balahibo at balat nito ay maaaring ibenta sa halagang 1,000 pilak. Sa sandaling ito, isang nakakatandang boses ang tumunog mula sa likuran ni Alvin, na sumasagot sa kanyang tanong. Dahan daw ang lumingon si Alvin. Nakatayo sa harapan niya ang isang matangkad na matanda. Sa damit ng matanda, may Lysander Clan crest din. Isang miyembro ng Lysander Clan. Napaisip si Alvin sa kanyang puso habang malabo niyang hulaan ang pagkakakilanlan ng matandang ito. 16 na taong gulang pa lamang, ang lakas ng limang sinaunang mammoth. Masasabi ko, ang iyong likas na talento, hindi pa banggitin sa Nag-Allen City, kahit sa buong Crimson Sky Kingdom, sapat na ang maging pinakamataas sa mga natural na talento sa unang antas. Bumaba ang tingin ng matandang lalaki kay Alvin habang sinabi niya, na may kaunting awa, sa kasamaang palad, ngayong araw ay tiyak na mamamatay ka. Grand Elder, sigurado ka ba na tiyak na mamamatay ako? Tumawa si Alvin. Kilala mo ako. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Teodoro.
Sa kanyang mga alaala, dapat ay hindi na siya nakita ni Alvin. Sa mga matatandang lalaki ng Lysander clan na gustong pumatay sa akin, bukod sa iyo, ang lolo ni Jimmy, wala talaga akong maisip na pangalawang tao. Tumawa si Alvin habang nagsasalita. Malapit ka nang mamatay at matatawa ka pa. Naging malungkot ang ekspresyon ni Teodoro. Kasabay nito, hindi niya napigilan ang sarili na tumingin sa paligid na may pagpupuyat. Ang una niyang naisip ay may mataas na posibilidad na may nagpoprotekta kay Alvin sa malapit. Kung hindi, hindi maglalakas loob si Alvin na hindi mabalisa. Grand Elder, hindi mo na kailangang ituloy ang paghahanap. Walang sumunod sa akin dito. Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Wala bang nakasunod sa'yo? Nagsalubong ang mga kilay ni Teodoro. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Siyempre natatakot ako. Walang sino man ang hindi matatakot sa kamatayan, totoo ang sinabi ni Alvin. Kung ganoon ay mayroon ka pa ring mood upang magpatuloy sa pagtawa. Tanong ni Teodoro, sa malungkot na boses. Naningkit ang mga mata ni Alvin habang nagtanong, Grand Elder, curious talaga ako, baka kung hindi ako tatawa ngayon, pakakawalan mo ako. Siyempre hindi. Ngayon, dapat kang mamatay. Malamig na ungol ni Teodoro. Matawa man ako o hindi, walang pinagkaiba, kaya bakit ako maglalagay ng pananjes? Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Alvin. Hindi ako mag-aaksaya ng hininga ko sa iyo. Mamatay ka. Naging malamig ang tingin ni Teodoro habang siya ay humakbang palabas, na naglabas ng isang linya ng mga after images sa sobrang bilis. Sa itaas niya, halos 100 sinaunang mammoth na silhouette ang sumugod, ang kanilang kahangahangang paraan ay tumatagos sa kalangitan. Bang! Tinampol ni Teodoro ang kanyang palad, nagdala ng napakaraming origin energy kasama nito. Kaagad, ang mga tunog ng pagsabog ng hangin ay patuloy na tumaas at bumaba. At isang walang hugis na bugzo ng hangin ang sumipol habang ito ay tumatagos sa mga palumpong sa paligid. Isang jet ng pressure ang bumalot kay Alvin. Spirit Serpent Movement Technique. Sa ilalim ng panandaliang nakatulala na titig ni Teodoro, si Alvin ay direktang sumugod sa kanya na parang sumusulong upang tanggapin ang kanyang hampas ng palad. Galit ba ang batang ito? Ang kamay ni Alvin ay humawak sa hilt ng Violet Myrtle Flexible Sword sa kanyang baywang. Sining sa pagguhit ng espada. Ang kanyang espada ay gumalaw na parang kidlat na tumututok sa dibdib ni Teodoro. Dumiretso itong kumikislap na parang nagiging violet at makamandag na ahas. Laro ng bata. Ngumisi si Teodoro. Umikot ang kanyang pababang palad at sa halip ay humampas sa talim ng Violet Myrtle Flexible Sword. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Ang origin energy ni Alvin ay nagsimulang manginig ng husto at bumuhos sa blade ng Violet Myrtle Flexible Sword. Kaagad, sa talam, isang madugong kinang ang tumalon. Whoosh! Isang madugong kinang na tila isang way ng crescent moon ang direktang kumislap patungo sa dibdib ni Teodoro. Sa sandaling ito, bumaba ang hampas ng palad ni Teodoro, at ang Violet Myrtle Flexible Sword sa kamay ni Alvin ay hinampas na lumilipad. Nanginginig ang kamay ni Alvin habang nakabuka ang palad niya, dumudugo ng husto. Inscription. Bulalas ni Teodoro sa mahinang boses. Klang! Binasag ng pulang dugo na way ng crescent moon ang defensive chi barrier ni Teodoro. Nang naisip ni Alvin na ang puwersa mula sa blood crescent inscription ay tatago sa katawan ni Teodoro. Hua! Ang pendant sa leeg ni Teodoro ay kumikislap na may strand ng isang madilim na asul na kinang, namuo sa isang madilim na asul na kristal na dingding, at hinaranggan ang puwersa ng blood crescent inscription. Gotcha! Nabasag ang pendant matapos makumplito ang misyon nito. Inscription ng Crystal Wall. Nadistorbo ang mukha ni Alvin. Matapos ang lahat ng pagpaplano at pagkalkula, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng Crystal Wall inscription si Teodoro. Ang Crystal Wall inscription ay isang nagtatanggol na inscription. Sa mga tuntunin ng mga grado, kahit na ito ay hindi mas mababa sa Blood Crescent inscription. Nakaramdam si Alvin ng isang alon ng kawalan ng kapangyarihan.
Araw-araw siyang pumasok sa Misty Forest nitong mga nakaraang araw para lang gamitin ang sarili bilang pain at akitin si Teodoro sa kanyang bitag. Kumpiyansa siyang kaya niyang papatayin si Teodoro kung gagamitin ang Blood Crescent inscription. Ngunit paano niya nalaman na ang Teodoro na ito ay magkakaroon talaga ng Crystal Wall inscription? Hinarang nito ang nag-iisang resort niya. Bang! Ang puwersa ng dalawang inscription ay nagbanggaan. Naapektuhan ng puwersa ang katawan ni Teodoro at lumipad palabas ng mahigit 10 metro ang layo. Noon lang niya napatatag ang sarili. Alvin, hindi ko inaasahan na mayroon kang ganoong kakilakilabot na inscription. Lubhang madilim ang mukha ni Teodoro. Ngayon, halos mabaygo siya ng husto sa napakadaling gawain. Ngayon lang, kung hindi dahil sa pag-activate niya ng defensive inscription niya sa tamang panahon, wala siyang pag-aalinlangan. Sa kanyang puso, isang lamig ang lumitaw. Huminga ng malalim si Alvin, at bahagyang walang magawa, kahit na hindi ko inaasahan na magkakaroon ka talaga ng defensive inscription. Mga inscription. Nagkaroon ng iba't ibang uri. Mayroong mga inscripsyong nakakasakit, mga inscripsyong nagtatanggol, at mga inscripsyong pantulong. Ang Blood Crescent inscription ay kabilang sa nakakasakit na uri ng mga inscription. Huminga ng malalim si Teodoro, at sinabi, salita sa salita, ngayon, kung hindi dahil sa mayroon akong pandepensang inscription, tiyak na namatay na ako. Hindi ka takataka na hindi ka man lang nagulat nang makita mo ako. Alam mo na darating ako at binalak akong patayin gamit ang inscripsyong iyon, tama. Sa sandaling ito, ang 16 na taong gulang na kabataan sa kanyang harapan ay naging dahilan upang magkaroon siya ng bahagyang takot. Ang kakayahang pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay sa ganoong edad, sa sandaling lumaki siya sa hinaharap, walang alinlangan na siya ay magiging isang mahusay na figure. Kahit na hindi niya napigilan ang sarili na isipin na kung ang kanyang apo na si Jimmy ay mayroon kahit kalahati ng kung ano ang mayroon ng kabataang ito, hindi na niya kailangang mag-alala pa tungkol sa kanya. Oo. Sa puntong ito, hindi natakot si Alvin na aminin ito. Isang alon ng kapitan ang dumaloy sa kanyang puso. Hindi naging madali para sa akin na magkaroon ng pagkakataong tumawid sa mundong ito at makamit ang muling pagsilang. Mahimatay ba talaga ako dito ngayon? 85. Nakaramdam ng panghihinayang si Alvin. Kung alam niya ng mas maaga, hindi siya makakaipon ng 800,000 silver. Ngunit ngayon, alang-alang sa 800,000 pilak, maging ang kanyang buhay ay mawawala. Little Megan, Kelly. Hindi pa natin nagagawa, ayoko pang mamatay. Alvin, mukhang kahit ang langit ay gusto kang mamatay. Ni hindi mo ginawa ang iyong takdang aralin, at gusto mong gumamit ng nakakasakit na inscription para patayin ako. Ang aking defensive na inscription, ang Crystal Wall inscription, ay ipinagkaloob sa akin ng dating Lysander clan patriarch ilang taon na ang nakakaraan. Sino sa mas matandang henerasyon ng Lysander clan ang hindi nakakaalam nito? Humakbang pasulong si Teodoro. Bawat hakbang niya ay tila isang papalapit na death warrant kay Alvin. Muling itinaas ni Alvin ang kanyang espada at tumayo ng tuwid, na natiling tahimik habang hinihintay ang pagdating ni Teodoro. Kahit hindi siya kalaban, lalaban pa rin siya. Ang kamatayan, maging ang kamatayan ay kailangang maging isang kabayanihan na kamatayan. Sa kanyang katawan, bumakas ang walang takot na aura. Iyon ang pagpapakita ng kanyang hindi pagsuko, ang mamatay kaysa magpasakop. Naantig muli si Teodoro. Lalong lumalim ang lamig sa kanyang mga mata. Kung hindi mamatay ang batang ito, tiyak na magiging malaking kapahamakan siya sa akin. Bang! Ang hampas ng palad ni Teodoro ay gumalaw na parang anino habang ito ay kumikislap patungo kay Alvin. Whoosh! Ang Violet Myrtle Flexible Sword sa kamay ni Alvin ay tumangay, gumaglaw upang harangin ang palad ni Teodoro. Pa! Bumaba ang palad ni Teodoro at sinampal ang lumilipad na espada. Hindi nabawasan kahit kaunti ang momentum nito habang bumagsak ito sa dibdib ni Alvin. Sa itaas niya, lumitaw ang 110 sinaunang mammoth silhouette, ang lakas nilang parang kulog, ganap na sumasabog sa lakas ng ika-8 antas ng Origin Core Stage.
Naramdaman ng pressure na lumalapit sa anyo ng nakakasuffocating aura, ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay may mapait na ngiti. Mamamatay na ba ulit ako? Ngunit sa sumunod na sandali, ang nakakatalim na sigaw ng isang sable, na sinabayan ng matinis na sigaw ni Teodoro, ay naging sanhi ng pakiramdam ni Alvin na parang nagising siya mula sa isang panaginip. Agad niyang naramdaman ang kamay na pumatong sa kanyang balikat at hinaila siya palayo. Itinoon niya ang kanyang mga mata upang tumingin. Sa kasalukuyan, ang kamay na ginagamit ni Teodoro para isagawa ang welga ay ganap na naputol sa palso, na naglalabas ng umuusok na daloy ng sariwang dugo. Ang kanyang katawan ay dinala ng lakas ng pagkawalang galaw ng higit sa 10 metro. Tumingin si Alvin sa taong nagligtas sa kanya. Nakasuot ng itim na damit na dumikit ng mahigpit sa kanyang katawan at may maskarang multo sa kanyang mukha, ang crescent saber sa kanyang kamay ay tumutulo pa rin sa dugo ni Teodoro. Grade 8 Spirit Weapon. Sa isang sulyap lang, nakita ni Alvin ang marka ng crescent saber. Biglang napansin ni Alvin na ang mga mata sa likod ng ghost mask ay may ngiti sa loob. Kaya siya iyon. Nanginig ang puso ni Alvin. Galing ka sa ghastly shadow. Sa sandaling ito, matapos ihinto ang kanyang pagdurugo, ang maputlang mukha na si Teodoro ay tumingin sa taong nakasuot ng itim na may nakakatakot na ekspresyon. Hindi pinansin ng taong nakaitim si Teodoro. Sa halip ay tumingin siya kay Alvin at nagtanong, "Ngayon, gusto mo bang i-post ang assignment na patayin si Teodoro? Kung hindi na kailangan, aalis na ako." Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata sa taong nakaitim na nakadamit habang galit niyang sinabi, "Syempre pino-post ko ito. Nakatago ka sa gilid at nanunood ng palabas, di ba?" Tuyong tumawa ang nakaitim na lalaki at humakbang palabas. Sa itaas ng kanyang ulo, 120 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw kaagad tulad ng mga nimbus na ulap na tumatakip sa kalangitan. Ang kanilang kahangahangang paraan ay tumaas sa langit. 9. Ikasyam na antas ng Origin Core Stage. Nadistorbo ang mukha ni Teodoro. 1,000,000, 1,000,000 pilak. Magbabayad ako ng 1,000,000 pilak para bilhin ang buhay ni Alvin. Gulat na sabi ni Teodoro. Isang powerhouse sa ikasyam na antas ng Origin Core Stage, hindi binanggit kung paano niya nawala ng gamit ang kanyang prominenteng braso, kahit na siya ay nasa buong lakas, hindi pa rin siya ang makakapareha ng lalaking nakaitim na damit. Sa ganang akin, ang kanyang buhay ay higit na mahalaga kaysa 1,000,000. Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay nagbigay ng tugon kay Teodoro. Malungkot ang mukha ni Teodoro. Tumakas ka. Hindi siya nang ahas na mag-alinlangan. Tumalikod siya at tumakas, na naging isang string ng mga after images habang isinasagawa niya ang kanyang diskarte sa paggalaw sa mga limitasyon nito. Gayunpaman, mas mabilis pa ang takbo ng lalaking nakasuot ng itim, tila multo nang naabutan niya sa isang kisap mata. Isang puting ilaw ang dumaan. Nangangatog ang katawan ni Teodoro bago lumipad palabas. Napahawak ang kamay niya sa lalamunan niya pero hindi niya napigilan ang paglabas ng dugo niya. Ang marangal na Grand Elder ng Lysander clan, ang kanyang buhay ay natapos sa ganoong paraan. Ngayon lang natanggal ng lalaking nakaitim ang kanyang maskara. Ito ay tiyak na ang tagapamahala ng tindahan ng gamot. Nang makita ang mukha ng lalaking nakaitim na damit, hindi nagulat si Alvin dahil matagal na niyang napansin ang kanyang pagkakakilanlan. Pero nabigla pa rin siya sa kanyang cultivation level. Ikasyam na antas ng Origin Core Stage. Ang ganitong paglilinang, ito ay maihahambing sa patriarch ng Lysander clan, si Aurelio. Manager, matagal na kitang kilala, pero parang hindi ko alam ang pangalan mo. Ang mga mata ni Alvin ay kumikislap habang nakatitig siya sa lalaking nakaitim na damit. Sa araw, ako ay tinatawag na Bull Tonner, isa. Sa gabi, ako si Robert Tonner, na may codename na Blood Crescent. Tumawa si Robert. Bull Tonner. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Ano man ang mangyari, mahirap para sa kanya na ikumpara ang mapagpasyahan at walang awa na mamamatay tao na si Ghastly Shadow noon sa pangalang ito. Bigla, tumingin si Robert kay Alvin at nagtanong, "Ang inskripsyon na ginamit mo noon, ito ba ay inskripsyon ng Blood Crescent?" "Oo.
Tumango si Alvin. Ikaw mismo ang nag-inscribe. Tanong ni Robert. Oo. Muling tumango si Alvin. Binigyan ni Robert si Alvin ng malalim na sulyap at pinalaki siya. Gustong-gusto kitang bawiin, putulin ka, at makita kung ano pa ang mga sekreto mo. Nanlamig ang mukha ni Alvin. Hindi na kailangan iyon. Gusto ko ng ilang blood crescent inscriptions, biglang sabi ni Robert. Oo naman, pero maghahanda ka ng sarili mong materyales. At saka, kukuha ako ng 100,000 silver kada blood crescent inscription bilang bayad sa pag-inscribe ko. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap na may bakas ng tuso. Ikaw. Napakawalang awa. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Robert, ngunit sinabi pa rin niya, sumasang-ayon. Bago umalis si Robert, hindi napigilan ni Alvin ang kanyang sarili na magtanong, nitong mga nakaraang araw, palagi mo ba akong sinusundan? Iginala ni Robert ang kanyang mga mata kay Alvin habang sinabi niya, sa galit na tono, akala mo ba ako ikaw, isang taong may napakaraming libreng oras? Kailangan ko pang alagaan ang aking tindahan sa araw na iyon. Inutusan ko ang aking mga tauhan na bantayan si Teodoro, at nang umalis siya sa Nag-Allen City, sinundan ko siya. Nagtataka ako kung bakit ka nagtitiwala sa kakayahan mong patayin si Teodoro. Sa huli, may nabigo talaga. Ha. Nang matapos siyang magsalita, hindi na napigilan ni Robert ang kanyang pagtawa. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Kahit ano paman, utang ko pa rin sa iyo ang aking buhay, kaya gagawin ko ng libre ang unang 10 inscription. Si Alvin ay hindi isang mahilig mangutang sa mga tao. Sobrang mapagbigay. Kung gayon hindi rin ako magiging mademo. Ang bayad sa pagtatalaga para sa pagpatay kay Teodoro, ituring na libre. Tiningnan ni Robert si Alvin na may bahagyang nagulat na tingin, pagkatapos ay gumalaw ang kanyang katawan na parang multo, na wala sa larangan ng paningin ni Alvin sa ilang paggalaw. Mukhang kapag may kinalaman sa buhay ko, hindi ako masyadong mademo. Ang araling ito ay isang bagay na naalala ni Alvin sa kaibuturan ng kanyang puso. Biglang, bahagyang gumalaw ang mga tenga ni Alvin at naging malungkot ang kanyang mukha. Napansin niyang may isang grupo ng mga tao na papunta dito mula sa malayo. Wala siyang panahon para harapin ang katawan ni Teodoro. Lumipad siya sa isang puno at nagtago roon, na tinatanaw ang nangyari sa ibaba. Pagkaraan ng maikling sandali, 7 kabataan ang lumakad sa malalaking hakbang. Nakapin ang mga crest sa mga damit ng mga kabataang ito. Wang Clan. Maaaring mga miyembro ng Wang Clan ng Tabuknon City. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Sa palibot ng Misty Forest, mayroong 3 lungsod, ang Nag-Allen City, Aqua Mist City, at Tabuknon City. Ang nascent soul powerhouse na nakilala niya kanina sa Misty Forest, Humphrey, ay mula mismo sa hikla ng Aqua Mist City. Napansin ng isang binata ang katawan ni Teodoro at napabulalas, may bangkay dito. Humph! Wala kang sapat na lakas, ngunit nang ahas kang pumasok sa panloob na lugar ng mamba na kagubatan. Tama ang pagsilbi sa iyo na namatay ka, mapang-uyam na sabi ng isa sa mga taong lumakad. Hindi. Hindi siya napatay ng mabangis na hayop. Tingnan mo, ang lugar kung saan naputol ang kanyang braso ay makinis, at ang kanyang lalamunan ay naputol ng isang sandata, sabi ng isa sa mas maingat na kabataang babae. Talagang totoo. May crest sa damit niya. Umakyat ang isa sa mga binata at pinunasan ng tuktok sa katawan ni Teodoro. Kaagad, marami sa kanila ang bumulalas, Lysander Clan. Ang mga taong ito na nakapansin sa pagkakakilanlan ni Teodoro ay hindi naging sanhi ng pagkataranta ni Alvin. Walang mag-aakalang may lakas siya para patayin si Teodoro. Humph! Kaya pala miyembro ito ng Lysander Clan. Serves him right. Isang binata na nakasuot ng asul ang tila galit nang mabanggit ang Lysander Clan. Oo, kasuklam-suklam ang mga miyembro ng Lysander Clan. Ang nakababatang kapatid ni Hubert, si Zenon Wang, ay pumunta sa Misty Forest upang manghuli ng Black Python sa kabilang pagkakataon. Sa kritikal na yugto, isang kabataan at batang babae ng Lysander Clan ang kinuha ang kanilang mga pakinabang mula sa kanilang likuran.
Hindi lamang nila kinuha ang lahat ng mga benepisyo, pinatay pa nila ang ilang mga alagad sa labas ng korte na buhay pa nating Wang clan. Sa kabutihang palad, si Zenon ay ipinanganak na may pusong nakakiling sa gilid. Kung hindi, natatakot ako na baka siya ay naging isa pang gumagala-gala na multo ng Misty Forest. Kahit na noon, ang mga panloob na organo ni Zenon ay tinusok pa rin, at siya ay nagpapagaling pa rin. Kung hindi dahil sa kasalukuyang kalagayan ng katawan ni Zenong na hindi angkop na maglakbay, matagal nang dinala ng Patriarch si Zenon sa Lysander clan upang kilalanin ang mamamatay tao at tuligsain ang kanyang mga krimen. Kapag gumaling na si Zenon, gusto ko ring pumunta sa Lysander clan. Gusto kong makita kung sino ang napakabisyo. Tinalakay ng grupo ng mga disipulo ng Wang clan ang Tabuknon City. Ang kanilang casual na pag-uusap, gayunpaman, ay pumasok sa mga tainga ni Alvin, na naging dahilan upang siya ay bahagyang naantig. Black Python. Pagnanakaw ng mga pakinabang mula sa likod nila. Ang kabataan at dalagang Lysander clan na pinag-uusapan ng mga taong ito, hindi ba sila ni Kelly? Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng ganoong sword. Sinong mag-aakala na makakasalubong ko ang isang taong may hilig na puso? Si Alvin ay may pagnanais na dumura ng dugo. Ayon sa kanyang kaalaman, ang isang taong ipinanganak na may hilig na puso ay isa sa 10,000. Bagamat marami na siyang napatay na tao noong naunang buhay niya, ni minsan ay hindi niya nabangga ang isang taong may hilig na puso. Sa buong buhay na ito, sa kabuuan, kakaunti lang ang napatay niya, ngunit talagang nabangga niya ang ganitong uri ng tao. Napakaswerteng-swerte. Ano ang dapat nating gawin sa matandang ito mula sa Lysander clan? Sa tingin ko dapat natin siyang ibalik sa Lysander clan. Tulad nito, ang Lysander clan ay may utang na loob sa ating Wang clan, at baka kapag kinuha ng Patriarch si Zenon upang kilalanin ang mamamatay tao, ang Lysander clan ay titingin sa pabor na ito at handang ibigay ang mamamatay tao sa atin. May punto ka. Nang makita ang grupo ng Wang clan ng mga kabataang lalaki at babae na dinadala ang bangkay ni Teodoro, tumalon si Alvin mula sa puno at umalis sa Misty Forest. Pagkatapos bumalik sa Nag-Allen City, hindi siya bumalik kaagad sa Lysander clan. Sa halip ay pumunta siya sa tindahan ng gamot para hanapin si Robert. Sabik na makita ako. May nangyari ba? Bahagyang nagulat si Robert nang makita niyang dumating si Alvin. Gusto kong mag-post ng assignment. Alvin ay dumiretso sa punto. Target. Tanong ni Robert. Zenon. Isang miyembro ng Wang clan ng Tabuknon City, mabagal na sabi ni Alvin. Sa ganang kanya, ang pananatiling buhay ni Zenon ay isang potensyal na banta sa kanya. Kailangang tanggalin siya. Tabuknon City. Bahagyang kumunat ang noo ni Robert. Sa Tabuknon City, ang aming ghastly shadow ay may ibang tao na namamahala. Ang taong iyon ay walang napakagandang relasyon sa akin, kaya hindi ko kayang tumawid sa aking mga hangganan para sa bagay na ito, ngunit maaari kang mag-isa sa paglusot sa Tabuknon City at mag-post ng isang assignment sa lugar ng operasyon ng ghastly shadow sa Tabuknon City. 86. Sige, ako na ang bahala dito. Matapos marinig ang pag-aalinlangan ni Robert, bahagyang tumango si Alvin, na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Pagkatapos magpaalam kay Robert, bumalik si Alvin sa Lysander clan estate. Naging normal ang lahat. Gayunpaman, sa tanghali, ang Lysander clan estate ay ganap na nagkakagulo. Ang Grand Elder ng Lysander clan ay namatay sa Misty Forest. Si Alvin ay orihinal na walang planong panoorin ang eksena, ngunit kinaladkad siya ni Megan at si Kelly. Ang Lysander clan estate, outer court martial arts practice field, na puno ito ng mga tao. Nang mapansin si Alvin na naglalakad, ang mga tao ay automatikong nagbukas ng landas. Tungkol kay Alvin, na nireranggo sa tuktok ng Hidden Dragon List at ang magiging haligi ng suporta ng Lysander clan, kahit sino ay magbibigay sa kanya ng mukha. Little Megan, hindi naman siguro kinaladkad mo ako dito para lang makapagbukas ako ng landas para sa iyo, di ba? Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Alvin habang nagtatanong siya na may bahagyang hinala. Ayoko. Huwag mong sabihing ayaw mong sumama sa panunood ng eksena.
Nabalitaan ko na ang mga miyembro ng Wang Clan ng Tabuknon City ang nakahanap sa bangkay ni Grand Elder. Ang pagkamatay ni Grand Elder ay magiging sanhi ng ganap na kakulangan ni Jimmy ng taong maaasahan. Nang matapos siyang magsalita, medyo komplikado ang tingin ni Megan. Ano, nag-aalala ka sa kanya? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Alvin. Hindi, nag-iisip lang ako. Si Jimmy ay kapareho ko, namatay din ang mga magulang niya sa kapahamakan noong taong iyon, at nakatira siya kasama ng kanyang lolo mula noong siya ay maliit. Umiling si Megan. Kaya ganyan. Tumango si Alvin. Samantala, dinala niya sina Kelly at Megan na tumayo sa harapan ng karamihan. Sa martial arts practice field, bukod kay Aurelio, ang grupo ng Lysander Clan Elders ay naroroon at nakatayo sa likuran niya. Sa tapat nila, may 7 young adult na nakatayo, parehong lalaki at babae. Sa pagitan ng dalawang grupo ng mga tao, si Grand Elder Teodoro ay nagsinungaling doon sa isang kahabag-habag na kalagayan. Bukod sa putol ang kanang kamay, hiniwa din ng sandata ang kanyang lalamunan. Si Aurelio at ang grupo ng Lysander Clan Elders ay walang masyadong magandang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tumingin si Aurelio sa 7 miyembro ng Wang Clan at nagtanong, mga kabataang lalaki at babae ng Wang Clan, nang matagpuan ninyo ang bangkay ng Grand Elder, may napansin pa ba kayo sa kanyang paligid? Patriarch Lysander, sinuri namin ang paligid, ngunit wala kaming natuklasan, sabi ng isa sa mga disipulo ng Wang Clan. Salamat sa iyong mga problema. Dahil ito ay isang bagay na napakahalaga, ang Lysander Clan ay hindi kayang aliwin ang lahat sa sandaling ito. Isaalang-alang ang Origin Increasing Pills na ito bilang isang regalo mula sa akin. Inalis ni Aurelio ang isang bote ng Origin Increasing Pills at ipinasa ito. Ang mga disipulo ng Wang Clan ay tumanggap ng mga medicinal pill na may kagalakan na mga ekspresyon. Patriarch Lysander, naiintindihan namin. Paalam. Ang 7 miyembro ng Wang Clan ay dumating at umalis na parang hangin. Lolo. Biglang tumunog ang matinis at malungkot na sigaw mula sa labas ng karamihan. Isang kabataang nakasuot ng puting damit ang bumangga sa karamihan at lumuhad sa tabi ng bangkay ni Teodoro. Nanginginig ang kanyang katawan habang sinisigaw ang kanyang puso. Ito ay tiyak na si Jimmy. Jimmy, huwag masyadong magdalamhati at tanggapin ang mga hindi maiiwasang pagbabago. Tiyak na hindi magsisikap ang ating Lysander Clan na mag-imbestiga at makarating sa dulo ng bagay na ito. Bibigyan natin ng hustisya si Grand Elder, pag-aliw ni Patriarch Aurelio. Mag-imbestiga ka. Hindi mo na kailangang mag-imbestiga, alam ko kung sino ang mamamatay tao. Pulang-pula ang mga mata ni Jimmy habang itinaas niya ang kanyang ulo na may masamang ekspresyon. Alam mo, natigilan si Aurelio. Jimmy, kung alam mo, pwede kang magsalita. Gusto kong malaman kung sino ang matapang na maglakas loob na patayin ang Grand Elder ng ating Lysander Clan. Sa tingin ba niya ay madaling i-bully ang Lysander Clan natin? Sabi ng isang matandang lalaki sa likod ni Aurelio, sa mahinang boses na may halong galit sa loob. Oo. Ang pagpatay sa Grand Elder ay walang pinagkaiba sa pagsampal sa mukha ng ating Lysander Clan. Jimmy, hindi mo kailangang matakot. Maaari kang magsalita. Gusto ko ring malaman. Sino ang may napakalaking katapangan? Kung mahahanap natin ang taong ito, dapat nating gutiin ang kanyang katawan sa 10,000 piraso. Ang bawat elder ng Lysander Clan ay napuno ng galit. Ang mga tingin mula sa nakapaligid na karamihan ay bumaba kay Jimmy. Gusto nilang lahat na malaman kung sino ang tinutukoy ng mamamatay tao na si Jimmy. Sa kalaunan, ang tingin ni Jimmy ay tumama sa mga tao. Sa huli, inayos nito ang sarili sa isang violet na figure. Patriarch, siya iyon, Alvin. Itinuro ni Jimmy ang binata na nakadamit ng violet na puno ng galit ang mukha. Nang mapansin ang pagturo ni Jimmy sa kanya at kahit na iproklama siya bilang mamamatay tao, ang ekspresyon ng mukha ni Alvin ay nanatiling hindi nagbabago habang tinitingnan niya si Jimmy sa mata ng mahinahon sa napakatahimik na paraan. Matapos marinig ang sinabi ni Jimmy, lahat ng naruroon ay sumunod sa daliri ni Jimmy at ang kanilang mga tingin ay bumaba sa binata na nakadamit ng violet.
Ilang sandali, nawala ng kontrol ang buong eksena. Galit ba si Jimmy? Talagang sinabi niya na ang pumatay ay si Alvin. Anong biro? Kahit na kumain si Alvin ng isang spirit fruit isang beses at ang kanyang fleshly body ay may dagdag na lakas ng dalawang sinaunang mammoth kumpara sa mga ordinaryong martial artist, kahit na nakalusot siya sa core formation stage, ang kanyang lakas ay kumpara lamang sa isang martial artist sa ikatlong antas ng core formation stage. Pinapatay si Grand Elder, na nasa ikawalong antas ng origin core stage, na may lakas ng ikatlong antas ng core formation martial artist. Kung iisipin ay kayang sabihin ni Jimmy ang ganoong bagay. Hindi siya maaaring mabaliw sa balita ng pagkamatay ni Grand Elder, tama ba? Alvin. Paano ito naging posible? Si Jimmy na ito ay hindi maaaring mag-isip na gamitin ang kapangyarihan ng angkan upang ayusin ang isang personal na sama ng loob, tama ba? Narinig ko na sa kompetisyon ng Hidden Dragon List, dahil sa kanyang pagmamalabas, pinutol ni Alvin ang kanyang daliri. Dahil ba sa bagay na ito? Kahit na gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng angkan para maghayganti sa isang personal na sama ng loob, dapat man lang ay maghanap siya ng lohikal na dahilan. Oo, talagang binabalangkas si Alvin bilang mamamatay tao, sino ang maniniwala dyan? Ang mga talakayan ng mga tao ay pumasok sa mga tainga ni Jimmy at naging sanhi ng kanyang ekspresyon na mamatla. Hindi ako nagsisinungaling. Si Alvin ang mamamatay tao, siya ang mamamatay tao. Sumigaw si Jimmy, biglang tumayo at gumalaw. Sumabog siya sa kanyang buong lakas ng tatlong sinaunang mammoth, kumikislap patungo kay Alvin na parang baliw. Swimming Dragon Steps. Dark Nether Finger. Ang kanyang unang hakbang ay direktang isang killing move. Dumiretso ang kanyang daliri sa mga vital point ni Alvin. Jimmy. Naging malungkot ang ekspresyon ni Patriarch Aurelio habang sumisigaw siya sa mahinang boses. Ngunit paano bibigyan ng pansin ng kasalukuyang Jimmy si Aurelio? Hindi mo alam ang sarili mong limitasyon. Naging malamig ang tingin ni Alvin habang humakbang siya pasulong. Sa sobrang tamad na gumamit ng martial skills, casual niyang ibinaba ang kanyang kamao. Apat na sinaunang mammoth na silhouette ang nakadikit sa itaas niya. Bang! Ang kanyang kamao ay lumipad patungo kay Jimmy sa bilis na mas mabilis kaysa sa kanyang daliri at pinasabog si Jimmy na lumilipad. Malakas na bumagsak si Jimmy sa sahig na may pangit na ekspresyon. Pinilit niyang tumayo at ninais na umatake muli. Tama na. Ang matayog na figure ni Aurelio ay hamarang sa harap ni Jimmy, ang kanyang tingin ay malamig at walang malasakit. Jimmy, kung makakapagbigay ka ng ebidensya, magsalita ka. Kung gusto mong gamitin ang pagkamatay ni Grand Elder bilang paraan para ayusin ang iyong personal na sama ng loob kay Alvin, paparusahan kita ayon sa mga alituntunin ng clan ngayon. Huwag kalimutan, lolo mo si Grand Elder. Hindi man lang nilalamig ang katawan niya, pero abala ka na sa paghihiganti sa mundo. Patriarch. Lumuhad si Jimmy ng malungkot. Hindi ko ginagamit ang pagkamatay ng aking lolo para maghayganti sa isang personal na sama ng loob, at ang bawat salitang sinasabi ko ay totoo. Pagkatapos magsalita ka. Bakit mo sinasabing si Alvin ang mamamatay tao? Tanong ni Aurelio, sa mabigat na boses. Ang mga tingin ng lahat ng naruroon ay nahulog kay Jimmy. Patriarch, dahil patay na ang aking lolo, hindi ko na itatago ang ilang bagay. Huminga ng malalim si Jimmy habang dahan-daang sinabi, sa pagtitipon ng mga kabataan, pinutol ni Alvin ang aking daliri at halos napilayan ang aking dark nether finger. Galit na galit si Lolo sa bagay na ito, at sa maraming pagkakataon ay sinabi niya na makakahanap siya ng pagkakataong turuan ng leksyon si Alvin. Nang marinig ang sinabi ni Jimmy, naging pangit ang ekspresyon ni Aurelio. Si Teodoro, anuman ang mangyari, ay Grand Elder pa rin ng Lysander clan, ngunit siya ay isang makitid na tao. Ang kompetisyon sa Hidden Dragon List Youth Gathering ay isang bagay na nagkaroon ng pinag-isang pagkilala ng tatlong dakilang angkan ng Nag-Allen City at sa gayon ay lubhang patas. Hindi maiiwasang masugitan sa isang spar. Nagkagulo ang karamihan. Kaya ang Grand Elder ay ganitong uri ng tao. Akala ko pa nga na ang Grand Elder ay iba sa atin, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay kapareho natin, kaya't ang kanyang pagiging makasarili ay mas higit pa.
Si Jimmy ay nasugatan ni Alvin sa panahon ng pagtitipon ng kabataan. Maraming tao ang nakasaksi, at si Jimmy ang nagmamalabis at si Alvin ay hindi dapat sisihin. Isipin mo, si Jimmy lang naman ang apo niya. Humph! Kung iisipin na talagang iginagalang ko ang Grand Elder dati, ngunit siya talaga ang ganitong uri ng tao. Si Alvin ay may kakaibang tingin. Tulala ba itong si Jimmy? Patay na ang kanyang lolo, at talagang sinira niya ang pangalan ng kanyang lolo ng ganito. Naiisip niya na kung si Teodoro ay bumangon mula sa kamatayan, malamang na siya ay magagalit hanggang mamatay ni Jimmy. Gayunpaman, ang kasalukuyang Jimmy ay nawalan na ng dahilan. Ipinagpatuloy niya, nitong mga nakaraang araw, napansin ko si Alvin na pumupunta sa Misty Forest araw-araw, kaya sinabi ko sa aking lolo. Kaninang umaga, sumunod ang lolo ko sa likod ni Alvin. Ngunit hindi ko inaasahan na ang bumalik sa akin ay ang bangkay ng lolo ko. Patriarch, sabihin mo sa akin, kung ang pumatay ay hindi si Alvin, sino kaya ito? Naghisteryosong tanong ni Jimmy. Hindi niya napansin, gayunpaman, na ang ekspresyon ni Aurelio ay dumilim sa segundo. Hua! Halos sa sandaling matapos magsalita si Jimmy, muling nagkagulo ang mga tao. Sinundan niya si Alvin sa Misty Forest. Mukhang hindi ito puro pagpaplanong turuan ng leksyon si Alvin. Kapag nakapasok na si Alvin sa Misty Forest, kahit mamatay siya, walang sino man ang maghahinala sa Grand Elder. Masyadong mapangapi si Grand Elder. Naputol lang ang daliri ni Jimmy, at nakipag-ugnayan pa ito sa ibang pagkakataon. Dahil dito, gusto talaga niyang patayin si Alvin. Masyadong nakakatakot si Grand Elder. Ang lahat ng ekspresyon ng mga alagad ng Lysander clan ay natigilan saglit. Sinundan niya si Alvin sa Misty Forest para lang turuan siya ng leksyon. Tanga lang ang maniniwala niyan. Jimmy, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Paano magiging ganito si Grand Elder? Malungkot ang mukha ni Aurelio habang sumisigaw siya sa mabagsik na boses. Oo, naniniwala ako na sa paraang palaging ginagawa ni Grand Elder ang kanyang sarili, talagang imposible para sa kanya na gawin ang ganoong bagay. Naniniwala din ako dyan. Jimmy, huwag mong hayaang bulagin ng paghihiganti ang iyong mga mata. Ang paninirang puri sa iyong lolo para lamang masiyahan ang sarili mong pagnanasang maghayganti ay isang bagay na hindi mo dapat gawin. Ang Lysander clan elders ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Anong biro? Napakaraming alagad ng Lysander clan ang naruroon ngayon. Kahit na ginawa talaga ito ni Grand Elder Teodoro, hindi pa rin nila ito aaminin, dahil ang Grand Elder ng Lysander clan ay hindi lang kumakatawan sa isang tao, kinakatawan niya ang buong Lysander clan. Patriarch, hindi ako nagsisinungaling. Nang mapansin na walang naniniwala sa kanya, agad na nabalisa si Jimmy at napaungol. Tama na. Sigaw ni Aurelio. Nasaan ang enforcement elder? Patriarch. Sa mga matatandang nakatayo sa likod ni Aurelio, isang matandang nakasuot ng itim na damit ang lumabas. Sinirang puri ni Jimmy ang Grand Elder ng ating Lysander clan. Alisin mo siya at bigyan siya ng 30 paddle strike bilang babala sa ibang miyembro ng clan. Utos ni Aurelio. Oo, Patriarch. Ang enforcement elder ay mabilis na lumabas at hinawakan si Jimmy tulad ng kung paano mahuli ng isang agila ang isang sisiw. Patriarch, nagsasabi ako ng totoo. Habang siya ay kinakaladkad ng enforcement elder, si Jimmy ay patuloy na humagulgol ng hysterically. 87. Nang makitang napakatigas ni Jimmy, isang alo ng pagkondena ang umalangaw-ngaw mula sa karamihan. Talagang nabaliw si Jimmy. Malinaw na nais ng Patriarch na patahimikin ang bagay na ito, ngunit talagang paulit-ulit niya itong inuulit. Sino pa ang mapaparusahan maliban sa kanya? Kung alam ng Grand Elder na gagawin ito ng kanyang apo sa kanya pagkatapos ng kanyang kamatayan, iniisip ko kung ano ang iisipin niya. Oo, kahit na ang Grand Elder ay may pagnanais na patayin si Alvin, ito ay para pa rin sa kanyang kapakanan. Ang Grand Elder na nagkaroon ng ganoong apo, kahit na sa Netherworld, natatakot ako na hindi siya maaaring mamatay ng kontento.
Kontento. Kontento. She. To think nire-respeto ko siya dati bilang idol ko. Bulag talaga ako. Sa halip, gawin mong idolo mo si Alvin. Siya ang nangungunang ranggo sa listahan ng nakatagong dragon ngayong taon. At saka, 16 pa lang siya, kaya tiyak na siya ang magiging nangungunang ranggo sa listahan ng nakatagong dragon sa susunod na 2 taon. Habang kinundenan nila siya, hindi nila nakalimutang ikumpara si Alvin kay Jimmy. Maayos pa ang lahat bago nila sinimulan ang mga paghahambing. Ngunit sa sandaling nagkumpara sila, si Jimmy ay natapakan at napunit. Hindi ko inaasahan na magiging sikat ka na ngayon. Tumingin si Megan kay Alvin. Kaya ang pagiging asawa ko ang swerte mo. Tumawa ng mahina si Alvin. Pay. Nang mapansin ni Megan si Kelly na nakangiti sa kanya, agad siyang namula. Young master, tatawagin ko na ba si Ate Megan na yung mistress, mula ngayon? Bahagyang ngumiti si Kelly. Kelly, iniligaw ka niya. Ang mga pisngi ni Megan, na namumula na, ngayon ay tila sobrang pula na anumang oras ay tumutulo ang dugo. Hindi napigilan ni Alvin ang kanyang pagtawa. Bigla namang nagsalubong ang kilay niya. Alvin, sa isang oras, hahanapin kita sa bahay mo. Ito ay ang origin energy ni Patriarch Aurelio na nakondensed sa tunog, kaya si Alvin lang ang nakakarinig nito. Sinulyapan ni Alvin si Aurelio bago bahagyang tumango. Naghanda siya sa kanyang puso. Kahit na naisip ni Aurelio na ang bagay na ito ay hindi nauugnay sa kanya, dahil si Jimmy ay nagsalita laban sa kanya sa ganoong lawak, ang Lysander clan ay magsisimula sa kanya upang mahanap ang mamamatay tao. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao sa outer court na martial arts practice field. Let's go out for a spin. Kailangan kong bumili ng ilang bagay, iminungkahi ni Megan. Natatakot ako na hindi kita makakasama. Ngumiti si Alvin nang humihingi ng tawad. Nagsalubong ang magagandang kilay ni Megan habang nagtatanong, sa paraang hindi nasisiyahan, ano ang kailangan mong gawin. Ang Patriarch ay nagpatingkad sa kanyang origin energy kanina at sinabi sa akin na hahanapin niya ako sa bahay pagkalipas ng 1 oras. Hindi mo inaasahan na tatayo ako sa Patriarch, di ba? Tumawa ng mapait si Alvin. Ano? Hinahanap ka ng Patriarch? Hindi naman siguro iniisip niya na pinatay mo ang Grand Elder, tama? Natigilan si Megan. Nag-aalala rin ang ekspresyon ni Kelly. Huwag kang mag-alala, ang Patriarch ay malamang na gustong magtanong kung mayroon akong anumang mga pahiwatig. Maging kayong dalawa ay hindi naniwala noong sinabi ni Jimmy na kaya kung patayin ang Grand Elder, lalo na ang Patriarch, sabi ni Alvin, na may walang pakialam na saloobin. Makalipas ang 1 oras. Dumating si Patriarch Aurelio sa napagkasunduang oras. Pinasaya siya ni Alvin sa looban ng kanyang bahay. Alvin, alam ko batay sa iyong lakas na talagang imposible para sa iyo na maging mamamatay tao ng Grand Elder, ngunit dahil sinusundan ka ng Grand Elder, nakita mo ba siya? Si Aurelio ay dumiretso sa punto. Nagkaroon siya ng masalimuot na damdamin kay Alvin. Noong una ay inakala niya na si Alvin ay mas malakas lang ng bahagya kaysa kay Jimmy. Ngunit sino ang makakaalam na sa panahon ng pagtitipon ng mga kabataan, talagang natalo niya ang Ziggy ng Lin clan at Ray ng Dolan clan. Kalimutan si Ziggy. Si Ray ay hindi lamang ang nangungunang henyo ng Dolan clan sa nakalipas na 100 taon, siya ang nangungunang henyo ng Nag-Allen City sa nakalipas na 100 taon. Kahit na siya, ang Patriarch ng Lysander clan, ay madalas na nagbubuntong hininga. Kung si Ray ay miyembro ng Lysander clan, napakaganda nito. At ngayon ay natalo na ni Alvin si Ray, tunay na nagbigay sa kanya ng isang napakagandang sorpresa. Ang pinakamahalaga, si Alvin ay 16 lamang. Mas bata kay Ray sa buong 2 taon. Naiisip niya na kapag si Alvin ay 18 taong gulang, ang kanyang lakas ay tiyak na magiging mas malakas, naiiwan ang kanyang mga kapantay, malayong malayo. Patriarch, alam ko ang ibig mong sabihin. Pumasok ako sa Misty Forest upang buong pusong manghuli ng mabangis na hayop, ngunit wala akong nakitang mali, ni hindi ko nakita ang Grand Elder.
Bukod dito, sa lakas ng Grand Elder, kung gusto niyang sundan ako, imposibleng mapansin ko ito. Nang matapos siyang magsalita, si Alvin ay may nanunuya sa sarili. Naiintindihan ko ito. Nagtatanong lang ako ng isang routine na tanong. Kahit na hindi mo mapansin ang Grand Elder, hindi mo kailangang pakialaman ito. Siya ay isang origin core martial artist kung tutuusin. Sa likas na talento mo, tiyak na malalampasan mo siya bago ang edad na 30. Bahagyang tumango si Aurelio at sabay na umalma. Magsisikap ako. Tumango si Alvin, ang kanyang tingin ay parang bakal. Saglit na nag-alinlangan si Aurelio bago nagsalita. Tsaka, sa ibang pagkakataon, sana huwag kang mag-isip. Ginawa ko lang iyon para sa kapakanan ng mukha ng Lysander clan. Sa ganang kanya, ang kasalukuyang Alvin ay hindi na si Alvin mula noon. Nagagawang umakyat sa tuktok ng listahan ng Hidden Dragon sa edad na 16. Mula nang lumitaw ang listahan ng nakatagong dragon ng Nag-Allen City, ito ang una. Si Alvin ay maaaring ituring na gumawa ng kasaysayan. Sa kasalukuyan, kahit na si Alvin ay isang disipulo lamang ng Branch family, at isang disipulo lamang na may ibang apelyido, karapat-dapat pa rin siya sa atensyon ng Lysander clan. Patriarch, masyado kang nag-aalala. Umiling si Alvin. Inalis ni Aurelio ang isang stack ng silver bill at inilagay ito sa mesa habang sinabi niya, na may bahagyang ngiti, ang pilak na ito ay isang maliit na pagpapahayag ng mabuting kalooban mula sa clan. Patriarch, ito. Si Alvin ay natulala. Ang mga perang papel na ito ay ang lahat ng pinakamalaking denominasyon, ang isang perang papel ay nagkakahalaga ng 10,000 pilak. Ang makapal at mabigat na stack na ito ay malamang na nasa 1,000,000 pilak. Nagdala ka ng karangalan sa clan sa Hidden Dragon list ngayong taon, at ito ang gantimpala sa iyo ng clan. Nakausap ko na ang 3 alchemist elder ng clan. Kung kailangan mo ng anumang bagay na linisin, maaari kang bumili ng sarili mong materyales at hilingin sa kanila na pinuhin ito para sa iyo. Hindi sila hihingi sa iyo ng anumang pera. Bahagyang ngumiti si Aurelio. Ang pagiging una sa Hidden Dragon list ay isang karangalan na hindi nakamit ng sinuman sa Lysander clan sa nakalipas na 10 taon. Sa pagkakataong ito, si Alvin ay nagdala ng magandang mukha sa Lysander clan. Sa pag-alala noong nakilala niya ang Dolan clans at ang Lin clans patriarchs at nakita ang kanilang inggit at paninibugho na mga ekspresyon, nakaramdam siya ng isang alon ng kasiyahan sa kanyang puso. Salamat, Patriarch. Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat si Alvin. Kung gusto mong pinuhin ang armas, maaari mong hanapin si Elder Delphine. Mabuti ang pakikitungo mo kay Megan, kaya sa tingin ko dahil sa pagsasaalang-alang kay Megan, handa siyang magpino ng spirit weapon para sa iyo, patuloy ni Aurelio. Delphine. Natarante si Alvin. Patriarch, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Kung gusto talaga ni Alvin na pinuhin ko ang isang spirit weapon para sa kanya, kahit kailangan kong ipagsapalaran ang lumang buhay na ito, tutulungan ko pa rin siya. Sa sandaling ito, isang masiglang boses ang tumunog na bumasag sa panandaliang katahimikan. Nakita ni Alvin si Megan na inaalalayan ang kanyang lolo habang dahan-dahan silang naglakad. Sa wakas ay natauhan na si Alvin. Kaya pala ang lolo ni Megan ay si Elder Delphine na sinabi ng Patriarch. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may bakas ng pagiging emosyonal. Alam niya na tiyak na nag-aalala si Megan na siya ay mapahamak, kaya dinala niya ang matanda upang tumulong sa pag-aalaga sa kanya. Elder Delphine. Nang makita ang matanda, nagmamadaling tumayo si Aurelio. Puno ng paggalang ang kanyang tono. Ang Lysander clan ay mayroong 3 grade 9 alchemist. Gayunpaman, pagkaalis ng kanyang ama, ang dating patriarch, si Delphine lamang ang nag-iisang grade 9 weapons craftsman. Patriarch, hindi mo kailangang tumayo sa mga formalidad, walang pakialam na sabi ni Delphine. Biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Aurelio. Ang kanyang tingin ay nahulog sa Weapons Craftsman Guild crest sa Delphine. Ang nakatusok na pulang grade 8 dito ay naging sanhi ng panginginig ng kanyang puso. Huminga ng malalim si Aurelio habang nagtanong, sa medyo discomposed na paraan, Elder Delphine, ikaw.
Nakalusot ka na para maging grade 8 weapons craftsman. Matalim talaga ang mga mata ni Patriarch. Bahagyang tumango si Delphine. Pagkakuha ng kumpirmasyon, ang paghinga ni Aurelio ay naging minadali, at ang kanyang dibdib ay tumaas at bumagsak na parang ubo. Ayon sa kanyang nalalaman, sa loob ng Nag-Allen City noon, tanging ang Guild Master ng Weapons Craftsman Guild ang isang grade 8 weapons craftsman. Ngunit ngayon ang kanilang Lysander clan ay mayroon ding grade 8 weapons craftsman. Ito ay isang piraso ng nakakagulat na magandang balita. Congratulations, Elder Delphine, sa pagkamit ng iyong hiling na maging isang grade 8 weapons craftsman. Dahil may mga bagay na dapat pag-usapan si Kuya Delphine kay Alvin, alis muna ako, sabi ni Aurelio kay Delphine, pagkatapos ay tumango siya kina Alvin at Megan bago umalis. Rascal, hindi ka niya pinahirapan, di ba? Nag-aalalang tanong ni Megan. Hindi, ang Patriarch ay dumating upang bigyan ako ng pera. Tumingin si Alvin sa stack ng mga silver bill sa mesa. Pumunta si Megan at tiningnan ito sandali bago bumulalas, 1,000,000 pilak. Ang Patriarch ay talagang mapagbigay. Alvin, ang iyong kasalukuyang net worth ay malamang na mas mataas kaysa sa akin. Tumawa si Delphine. Lolo, paano ko may kukumpara sa iyo? Pino mo lamang ang mga sandata para sa mga taong nasa loob ng clan na ginagamit at hindi talaga kumukuha ng anumang bayad para sa iyong trabaho. Kung hindi, ang iyong kayamanan ay malamang na hindi mabilang mula noong unang panahon. Umiling si Alvin. Ito ang mga bagay na nalaman niya kay Megan. Mukhang matagal na akong binente ni Faye. Ang mga puso ng mga babae ay kailangang manirahan sa kanilang mga lalaki. Nang matapos siyang magsalita, bumaantong hininga si Delphine. Ang isang may sapat na gulang na babae ay hindi na maaaring manatili sa bahay. Nagmamadaling hinawakan ni Megan ang braso ni Delphine habang sinasabi niya, sa isang layaw na paraan, Lolo, ano ang sinasabi mo? Lagi akong magiging maganda mong apo. Elder Delphine. Hearing activity, lumabas si Rosa sa kanyang silid at tumingin sa matanda sa medyo magalang na paraan. Ikaw ang ina ni Alvin, tama ba? Mayroon kang mabuting anak. Tumango si Delphine kay Rosa at ngumiti, ang kanyang ekspresyon ay magiliw. Elder, napakabait mo, mahinhin na sabi ni Rosa. Bahagyang ngumiti si Delphine habang nagtanong, pumunta ako dito ngayon dahil gusto kong tanungin ang iyong opinyon sa isang bagay. Tingnan mo, si Alvin at ang aking apo ay maaaring ituring na nagmamahalan sa isa't isa, kaya bakit hindi tayo magtakda ng kasal para sa kanila? Paano naman? Lolo. Namula si Megan. Hindi niya alam ang desisyon ni Delphine. Ano, ayaw mong pakasalan si Alvin? Pang-aasar ni Delphine. Lolo, binubuli mo si Megan. Ibinaba ni Megan ang kanyang narinig, hindi nangangahas na tumingin kay Rosa o Alvin. Elder, natural na hindi ako tatanggi sa bagay na ito. Sa pag-aalala ko, ayos lang masaya si Alvin. Pero kailangan ko pa ring ipaalam kay Elder, ang anak ko ay nakapagtakda na ng panibagong kasal dati, sabi ni Rosa. Alam ko ito, ang babaeng iyon Kelly, tama ba? Tumango si Delphine. Pagbati Elder. Sa sandaling ito, narinig na ni Kelly ang boses at lumabas din. Yumuko siya sa matanda. Tulad ng inaasahan, isang magandang babae na may magandang hitsura at matalino ang pag-iisip. Si Alvin ay talagang may magandang kapalaran. Saglit na pinalaki ni Delphine si Kelly, at sa ilalim ng macelan at nababagabag na tingin ni Kelly, nagpalabas siya ng isang nasisiyahang ngiti. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.